CC, dating na si Rolando, ang presidente ng Luo Group. Napakahalaga sa kanya ng design plan ng ate mo. Kung makakapasok ka sa Luo Group dahil dito, biglang anga ang pamilya nating yon. Sandali lang, may ihahanda pa si nanay na magandang bagay para sa iyo. Kapag nainom ito ni Rolando, siguradong bukas na bukas din ay ikakasal ka na sa pamilyang Luo at iging mayaman na misis. Itay, Bakit? hindi mo ba ako tunay na anak? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Yun miyatong. Bakit ka nandito, ikaw na anak ng kabit? Kung ang magnanakaw ay pwedeng pumunta rito, bakit ako hindi? Ano bang pinagsasabi mo? Maghahain tayo para sa president ng isang malaking multinational corporation ngayon. Ang kapatid mo ay ikakasal sa isang mayamang pamilya. Bakit ka nagwawala rito? Mali ba ang sinasabi ko? Ang nanay ko ay namatay nang hindi malinaw ang dahilan, hindi mo man lang inimbestigahan at kinabu. Asan din ay dinala mo na ang mag-inang ito sa bahay natin. Hindi lang yan, ang mga design na ginawa ko para sa kumpanya ay ibinigay mo kay Yunsi. Bakit, Itay? Gusto ko lang itanong, bakit? Hindi mo ba talaga ako anak? Enakita, Paramas 8 ka na shishi. Bilang 8, hindi ba dapat nagpaparaya ka sa kapatid mo? Ang kita naman, nagagawa mo pa kaming pagsabihan. Kung hindi lang dahil sa pakinabang mo, matagal na kitang pinalayas dahil sa pagiging pabigat mo. Ngayong nakuha na natin ang mga drawing, mga tao, italin niyo siya at itapon sa labas. Sandali, may mas maganda akong paraan. Dalhin niyo siya. Ate ko, dahil ibinigay mo sa akin ang lahat ng mga disig mo, bilang kapatid, may inihanda rin akong regalo para sa iyo bilang pasasalamat. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Hindi ba nakakatikim ng lalaki ang ate ko, di ba? Iwan ko lang na nakabukas ang pinto. Kung may kung sinong lalaki na pumasok at ginalaw ka, swerte mo na lang yun. Kung dalawa pa sila, mas swerte ka. Mag-enjoy ka. Itay, nanay, huwag kayong mag-alala. Ngayong araw, sisiguraduhin kong magdurusa ng husto ang babaeng si Yun Miaotong. Mr. Luo Mapo Pacquiao. Mr. Luo, Tuloy Pacquiao. MR Luo, ito ang anak kong si Yunse. Ang design na ito ay gawa ni Yunse. Yunshi? Magpakilala ka. Mr. Luo, kumusta po? Ako si Yun Elf. Ang design ay gawa ka upo. Naghanda po ang aking ama ng kaunting pagkain at alak. Sana po ay mapagbigyan niyo kaming makipag-in. Uman. Sa tingin ko, ang design na ito ay swak sa panlasa ng mga mamimili sa merkado ngayon. Kausapin mo na lang si Assistant Son tungkol sa ating partnership. Tungkol naman sa pagkain at alak, huwag na lang. Tubig na lang ang gagamitin ko sa toast para sa ating matagumpay na partnership. Cheers SA Aging Partnership. MR Luo, masama ba ang pakiramdam nyo? May inihanda na kaming kwarto sa itaas. Gusto nyo bang magpahinga muna? Hindi na kailangan, may sarili akong kwarto sa hotel na ito. Magpapahinga na ako, sa susunod na lang tayo mag-usap. Paalam. Nanay, anong gagawin natin? Ayos lang, yan, anak ko. Marami pa tayong pagkakataon na makasama si MR Luo sa hinaharap. Sige na. Mr. Luo, ayos lang di kayo? Ayos lang ako. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi na, puyat lang ako nitong mga nakaraang araw. Ayaw kong malaman ni Lola. Mauna na kayo, akyat muna ako para magpahinga. Sige po, dahan-dahan lang. Zenoka? Huwag mo nang itanong kung sino ako, iligtas mo ako, pananagutan kita. Yunshi, Ako ang ate mo, paano mo nagawa sa akin ito?
Yun. Emar Luo, bakit ka biglang naparito sa bahay namin? Tuloy pa kayo. Tuloy po. Emar Luo, naparito ka ba para pag-usapan ang ating kolaborasyon? Hindi ba't bracelet ito ni Yun Miatong? Bakit nasa kamay ito ni Emar Luo? Sa'yo ba ang bracelet na ito? Ikaw ba ang kasama ko kagabi? Opo, sa akin iyan. Ako ang kasama niyo kagabi. Yun Miatong, Yun Miatong. Hindi ko akalain na ang makapangyarihang si Emar Luo ang nakasama mo kagabi. Ang swerte mo naman. Pero sayang, simula ngayon, akin na ang swerte mo. May 100 milyon dito, sa'yo na ito. Emar Luo, hindi ko kailangan ang mga material na bagay na yan. Ang nangyari kagabi, ginusto ko yon. Gusto ko lang manatili sa tabi mo, pwede ba? Simula bukas, lumipat ka na sa mansyon ng mga Luo. Tutulungan ka rin ng pamilyang Luo. Mommy, tingnan mo yung mga uncle at auntie. Bakit nila tayo kinukuhanan ng litrato? Dahil siguro ang cute-cute mo. Pag pa naman tayo pwede. Gusto ko rin naman pero hindi hinahayaan ng galing ko. Nandito pa rin ba para maghintay at makita ng maga? Bukas, ang selebrasyon na inihanda ni Rolando, ang sinang Lu Group, para kayon sinang Chanshanjia. Balita ko ay i-anunsyo rin nila ang kanilang engagement. Bagay na bagay sila, nakakaingit naman. Celebration at engagement. Yung handa ka na ba? Nakabalik na ako. Gwapo na, Daddy. Bata. Ikaw bata, baka nagkakamali ka ng tao. Hindi ako ang daddy mo. Sino nagsabi? Ang gwapo mo, ang ganda ni Mommy, kaya nga ako naging ganito ka-cute. Sino ang mommy mo? Mommy! Zishu, bakit ka nagtatakbo? Mommy, hindi ako nagtatakbo. Nakita ko na si Daddy. Siya ang magiging boss ko. Miss, Pasensya na po, hindi pa kasi alam ng bata ang ginagawa niya. Nakakaabala na kami. ayos lang, napaka-cute niya, gusto ko siya. Tara na, alis na tayo. Yelan, bakit parang pamilyar ang babaeng ito? Teka. Nagkita na ba tayo dati? Pasensya na, nagkakamali ka ng tao. Daddy, magkikita pa tayo ulit, huwag mo akong kakalimutan ha. Nakapagtataka, bakit parang ayaw ko pang mahiwalay sa batang ito? Daddy Samyaw. Nemes MOBA SI Daddy. Hindi. Immaculate na para. Sir Luo, naghihintay pa rin si Miss Yunsi sa villa. Doon ka ba matutulog ngayong gabi? Sa kumpanya. Sige po. Mommy, gusto ko na pong bumalik sa kwarto. Zishu, ang kwarto mo ay yung nasa kaliwa sa unang pinto. Salamat po, Daddy. Zhangyaw, salamat. Sa mga nakaraang taon, ikaw ang tumulong sa akin sa mga gawain dito sa bansa. Salamat sa abala. Sa pagkakaibigan natin ito, kailangan pa ba ng pasasalamat? Ilang taon na ang nakalipas, sumikat si Yunwei gamit ang mga gawa mo, pero lahat yun ay galing sa pa. Nanako, nakolekta ko na ang lahat ng ebidensya. Pero ang pagkamatay ng iyong ina, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malaman ang katotohanan. Ayos lang, nakabalik na ako. Ang pagkamatay ng aking ina, sisiguraduhin kong malalaman ko ang katotohanan.
Marami akong oras para makipaglaro sa kanila. Hello, Assistant Son. Si Chlo ito. Nakabalik na ako sa bansa. Huwag kang mag-alala, siguradong dadalo ako sa victory party na inihanda ninyo para kay Yongsi. May inihanda rin akong malaking regalo para sa kanya. Sigurado akong magugustuhan niya ito. Malandi, Ange Landimo. May gana ka pang tumingin na masama. Mamatay ka na. Linisin mo mabuti. Bilisan mo. Linisan mo yan. Pati yung dyan. Sino ang sinusubukan mong akitin sa suot mo? Ano yung ginigila mo? Ang ganda ah. Akin na. Yan. Huvak, ang ganda ng drawing. Huwag. Guguhit ka talaga. Yongsi, Yun Chanshan, Gao Quickie, hindi ko kayo patatawarin. Baby, halika rito. Mommy, nanaginip ka ba ng masama? Ayos lang si Mommy, nag-aalala lang ako sa mangyayari bukas. Huwag kang mag-alala, Mommy, nandito si Zeshu bukas. Tutulungan kita. Ang liit-liit mo pa, paano mo naman tutulungan si Mommy? Isa na akong maliit na lalaki, di ba? Sige na nga, ang galing talaga ng maliit na lalaki ko. Mommy, bakit hindi mo subukang hanapin si Daddy? Di ba sinabi ko na sa'yo, patay na ang daddy mo? Mommy, 5 taong gulang na ako, hindi na ako bata na madaling lokohin. CJ, gusto mo bang samahan si Mommy matulog ngayong gabi para protektahan ako? Huwag na lang siguro, sa susunod na lang. Magandang gabi. Bata, Nag-imbestiga na ako. Bukas, ang magsasagawa ng victory party ay si Yongsi. Siya rin ang nakatakdang ikasal kay Rolando. Ang Rolando na yan, kamukhang-kamukha ko siya. Malaki ang posibilidad na siya ang aking daddy. Pero dahil pinili niyang pakasalan ng ibang babae at iwan si Mommy, huwag siyang magtataka kung pagbabayarin ko siya. Hindi na ako makapaghintay na makita ang reaksyon niya kapag nalaman niyang bagsak na ang sales atin. Effort ng kumpanya niya. Bakit ka nandito? Lando, matagal kang nawala sa business trip. Gusto ko lang itanong kung kailan ka uwi sa bahay. Marami pa akong dapat asikasuhin sa kumpanya, umuwi ka na muna. Lando, 6 na taon na, ayaw mo pa rin ba akong hawakan? Malapit na tayong ikasal. Nasasaktan ako sa ginagawa mo. May trabaho pa ako, umuwi ka na. Boss Lu, hindi maganda ang nangyayari, Boss Lu. Lahat ng network ng sales ng kumpanya ay bumagsak na. Dahil dito, mahigit 10 milyon na ang nawawala sa kumpanya kada minuto. Ano bang ginagawa ng technical department? Tinatawag ko na sila para mag-overtime. Pero parang masyadong malakas ang kalaban. At may lumabas na mensahe sa screen, tingnan nyo. Daddy, anak. Sa'yo ba ang bracelet na ito? Ikaw ba ang kasama ko kahapon? SA akin yan. Ako ang kasama mo kagabi. Ano bang tinutungan mo? Umuwi ka na agad. Yun Mia Otong, hindi ako naniniwalang nabuntis ka ni Lando sa isang bises lang na yun. Kahit pi anak kanak ka dahil SA swerte, ano naman? Si Lando ay akin lang, walang pwedeng umagaw sa kanya sa akin. sino ka? Huwag mo nang itanong kung sino ako, iligtas mo ako, pananagutan kita. Posible kayang ibang babae ang kasama ko 6 na taon na ang nakalilipas. Boss Luo, Boss Luo. Ano yun?
Sabi ng technical department, masyadong mataas ang antas ng teknolohiya ng kalaban. Hindi namin ma-hack. Boss Luo, ano ang ginagawa niyo? Ako mismo ang mag-imbestiga kung sino ang nagpapanggap na multo rito. Boss Luo, sa ngayon, 300 milyon na ang lugi ng kumpanya. Sabihin mo, ano ba ang gusto mo? Kanselahin mo ang victory party para sa kabit na yon at titigilan ko ang pag-atake. Bakit? Dahil inapi mo ang mommy ko, ipinaghiganti ko lang siya. Sa wakas nahanap na kita. Gusto kong makita kung anong klaseng bata ang naglakas loob na lokohin ako. Ang galing talaga ni Boss Luo. Pero kung pupunta tayo ng basta-basta, hindi ba delikado yun? Kahit ano pa man, kailangan nating puntahan. Tawagan ng technical department, alamin ang eksaktong lokasyon. Sige po. Boss Luo, sumagot na ang technical department. Ngunit parang ang lugar na ito ang pinili ng grupo para sa victory party ni Miss Yunsi. Hello? Si? President Luo, ang designer na si Chloe na kinuha natin ng may mataas na bayad ay nakarating na sa venue ng party. Baby, kailangan munang umalis ni Mommy para turuan ng leksyon ang mga masasamang tao. Maghintay ka lang dito ng mabuti, ha? Opo, mommy. Tsitsi, napakagarbo naman ng victory party mo. Nakakaingit ka talaga, Sisi. Bukod sa matalino ka, malapit ka na rin mapakasal sa isang mayamang pamilya. Tsitsi, ang kwintas mo ba na yan ay gawa ng designer na si Chloe 3 taon na ang nakalilipas? Laging mapagbigay si Lando pagdating sa pera. Alam niyang gusto ko ang mga ganitong bagay, kaya binibili niya ito para pasayahin ako. Ang swerte mo naman, nakakaingit. Sabi nila, napaka-misteryoso raw ni Chloe. Bihira lang ang nakakakita sa tunay niyang mukha. Hindi niyo alam, hindi lang pupunta si Chloe. As a victory party kayo? Kundi sasali rin siya sa Luo Group para magtrabaho kasama ko. Talaga? Nakaka-excite naman. Sisi, napakaswerte mo talaga. Sa bagay, magkaiba talaga ang kapalaran ng bawat tao. Sisi, yung kapatid mong SI Yun Miaotong. 6 na taon na ang nakalipas, matapos siyang paglaruan ng kung sinong lalaki, bigla na lang siya. G naglaho kasama nito. Kung hindi lang siya tumakas noon at nagpakitang gilas sa'yo, baka hanggang ngayon ay nakikinabang pa siya sa swerte mo. Sino ang nakakaalam? Baka gusto niya lang talagang mamuhay kasama ang lalaking iyon. Naku, huwag na nating pag-usapan ang babaeng yan. Nadadamay ang reputasyon nating mga socialite sa Haicheng dahil sa kanya. Narito na si Miss Chloe. Ikaf? Matagal tayong hindi nagkita, aking mahal na kapatid. Ito ba si Yun Miaotong na nawala ng 6 na taon? Parang siya nga, pero hindi naman sila magkamukha ng kapatid niya. Bakit kapatid? 6 na taon tayong hindi nagkita, hindi mo na ako makilala? Kapatid? Ang kapatid ko ay matagal nang nawala 6 na taon na ang nakalilipas. Paano siya babalik? Mga tao, palayasin niyo ang impostor na ito. Tama, 6 na taon siyang nawala ng walang balita. Paano siya biglang susupot? At sa itsura niya, wala siyang kahit anong pagkakahawig sa dating Yun Miaotong. Hindi mo na ako mapapalayas ngayon. Ako ay isang espesyal na panauhin na personal na inimbita ni President Luo. Wala kang karapatang palayasin ako. Hindi Mari, bakit naman iimbitahan ni Lando si Yun Miaotong? Hindi Mari, pika ang invitation letter mo. Ganoon ba? Pakitingnan mong mabuti. Ang invitation letter na ito ay may tatak ng Luo Group. Sinasabi mong peke ito, ibig bang sabihin ay walang kredibilidad ang Luo Group? Inimbitahan nila ako tapos itatanggi nila? Hindi ko sinasabi yan. Siya ang masama kong tiyahin. Kung ganoon, gagawin ko na ito. Sige, kahit totoo pa ang tatak ng Luo Group sa invitation mo, madali lang namang pekiin ang tatak. Hindi man natin pag-usapan kung peke ang tatak. Malaki ang Luo Group, may paraan sila para malaman ng totoo. Pero sa ngayon, wala kang karapatang palayasin ako. Sige, kung hindi kita mapapalayas, bubugbugin kita palabas. Sino ang may gawa nito? Laruan ni Zishu ang batang ito. Bunso, bakit ka naman hindi nag-iinga? Tutulungan kitang tumayo. Yun Miaotong, ikaf ang may pakana nito, di iba?
Peke ang invitation mo para makapasok. Gusto mo lang akong ipahiya, tama? Bunso, nagkakamali ka. Bakit naman kita ipapahiya? Nandito ako para sirain ang lahat ng meron ka. Wala akong pakialam sa motibo mo. Mabuti sa akin ang et ko noon, hindi niya sisirain ang victory party ko. Mabuti sa'yo. Ako ang paborito niyang kapatid. Talaga namang mahal kita. Kung hindi ako pupunta sa party na to. Sinampal Montag ako? Kapag nagkamali ang nakababatang kapatid, bilang ate, kailangan ko siyang ituwid. Bulag ba kayong lahat? Hindi niyo ba nakita ang baliw na babaeng tunananampal sa akin? Kapag hindi niyo siya pinalabas, ipapatanggal ko kayo kay Emarlo. Subukan nyo. Kapag hinawakan nyo ako, hindi lang pagtatanggal sa trabaho ang aabutin nyo. Mga walang silbi. Sige, dahil takot kayong galawin siya, ako ang gagawa. Yongsi, tama na. Yongsi, ano na naman ang ginagawa mo? Emarlan, ang babaeng ito, nagpapanggap siyang et ko at sinampal pa ako. Palabasin niyo siya. MLO, anong pagkakataon nakita ulit tayo? Ikaw, Magkakilala kayo. nandito ka ba para magulo? Manggulo? Wala akong oras para dyan. Inimbita mo ako para suportahan ang iyong fiance. Ikaw si Chloe. Ang henyong designer na si Chloe, ikaw pala yan? Magpakilala ako ng formal, Chlo, Yun Mia Otong. 6 na taon na ang nakalipas ng mag-abroad ako. Hindi ko alam kung sinong chismosa ang nagpakala. Na isa akong babaeng mababa ang lipad. Kahit hindi maniwala ang iba, ikaw na kapatid ko, bakit hindi mo ako nakilala? Yun Yatong, ikaw. Lando, huwag na nating pansinin yan. Simulan na natin ang party. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa kita nababati, Yongsi, isa ka na palang top designer. Bilang ate, kailangan kitang bigyan ng isang espesyal na regalo. Yun Miaotong, hindi na kailangan. Maayos ang buhay ko ngayon, hindi ko kailangan ng regalo mo. Hindi pwede yon, bunso. Napakalaking karangalan nito. Kung hindi ako magbibigay ng regalo, siguradong husgahan ako ng mga tao. Ang mga design na ito, hindi kay Yunsi, kundi kay Yun Miaotong. Kaya pala hindi siya marunong magdesig, nagnanakaw lang siya ng gawa ng ete niya. Hindi, ang henyong si Chloe ay ete ni Yunsi. Kaya pala magaling na siya magdesig noon pa. Hindi totoo yan. Ang mga desig na yan ay gawa ko. Zia, Ang babaeng yan ang nagnakaw ng gawa ko. Lando, maniwala ka sa akin. Ang mga desig na yan ay akin talaga. Hindi ako naniniwalang may kakayahan kang mag-design ng ganyan. Sa katunayan, lagi kong iniisip na wala kang silbi. Hindi, Lando, may kakayahan talaga ako. Magaling ka nga, pero hindi sa pagdidisenyo ang galing mo. Kundi sa kama ng mga lalaki. Diyos ko, Hindi ka uakat. inagapala and ayun siya. Ang disenyo ng ate niya at naghanap ng ibang gagawa nito. Nagawa pa niyang makipagtalik sa ibang lalaki sa likod ni Emarlo. Hindi kayo akaling ganyan palasiya. Pero si Yunsi, magaling pala siya sa kama, yun lang. Patayin Montag na, Lando. Fake lahat yan, fake. Yongsi, sana magustuhan mo ang maliit na regalong ito. Maniwala ka sa akin, Lando. Emarlo, gumagalaw na naman. Assistant Son, kanselahin ang victory party. Lando, Ipinapahayag ko na kanselado ang victory party. Mami, Naging mabait ka ba? Hindi. Tara, umuwi na tayo. huwag kang umalis sandali. Deng Elo, isa kang sihi. Hindi ba't hindi tama na ganyanin mo ang isang mahinang babae? Pasensya na. Gwapong daddy. Hindi na pwedeng ituloy ang batang ito. Zishu! Si Yun Miaotong ang ate ni Yongsi. Kung gayon, 6 na taon ang nakalipas, posible bang si Yongsi ang nagpanggap na si Yun Miaotong? Posible bang si Yun Miaotong talaga ang babae noong gabing yun? Kung gayon, anak ko si Yun Zishu. Pasensya na, Deng Elo, kung wala na kayong kailangan, mauna na ako. Sandali. Ilang taon na ang anak mo? 5 taon, bakit?
Wala naman. Zishu, hanggang sa muli, paalam. Gwapo kong daddy, hanggang sa muli. Luo, magandang balita. Gumagana na ulit ang lahat ng komputer sa kumpanya. Akala ko si Yun Miaotong ang nag-hack sa kumpanya, mukhang hindi pala. Luo, ano ang ginagawa nyo? Magpad-na-test ka. Ikaw mismo ang magbantay, siguraduhin mong walang magkakamali. Ang ibig nyo bang sabihin, ang bata at kayo ay, hindi, Mr. Luo, hindi Batsi MS. Yun silang ang babae nyo? Tinuturuan mo ba ako kung ano ang gagawin? Hindi, opo, gagawin ko na po. Yoon Miatong. Bakit hindi ka pa natutulog? Hay naku, anak, huwag ka nang maglakad-lakad yan. Nahihilo na ako sa kakapalakad mo, maupo ka na Iraw. Sisi, nangyari na ang dapat mangyari, wala nang silbi ang magalit. Kailangan nating mag-isip ng paraan para maayos ito. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana pinatay ko na siya noon. Ma, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Tulungan niyo naman ako. Hindi ba nakilala ni Lando Luo si Yun Miaotong? Kung gayon, unahin nating ayusin ang tungkol sa video. Papakikiusapan ko ang tatay mo na magbayad ng ilang tao para sabihin gawa-gawa lang ang video na Hindi ba sabi mo may anak na ang babaeng malandi na yun? Pagdating ng oras, bibigyan kita ng pampatulog na ipapainom mo sa kanya. Kapag nakipagtalik ka ulit sa kanya, mapipilitan siyang pakasalan kaagad. Ngayong araw, si Yunsi, ang Chief Design Director ng Lu Group, ay nakusahan na ang kanyang mga disenyo. Ay gawa pala ng ibang tao. Nagsasagawa na ng investigasyon ang mga kinaukulan. Bukod pa rito, ilang beses na ring nahuling nangaliwa si Yunsi, at may balitang kakanselahin na ang engagement nila ni Luolando, ang CEO ng Lu Group. Miaotong, binabati kita, nagtagumpay ka. Simula pa lang to, hindi pa rin malinaw ang pagkamatay ng nanay ko. Sinira nila ang buong buhay ko. Ang lahat ng ito ay pampagana pa lang. Miaotong, nandiyo lang ikaw para sa iyo. Zhang Yao, salamat sa lahat ng tulong mo nitong mga nakaraang taon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano ko malalagpasan ang mga panahong iyon. Sa totoo lang, mula pa noong kolehiyo. Assistant Son, MS yun, inaasahan namin ang pagpasok mo sa Luo Group simula bukas ayon sa inalok naming trabaho. sige, sisiguraduhin kong darating ako ng maaga bukas. Miaotong, nagtagumpay ka nang mawala ang pagkakataon ni Yun na makapasok sa mayamang pamilya kay. Langan mo pa bang magtrabaho sa Luo Group? Siyempre, hindi pa sila napaparusahan ng sapat, hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad. Kung iyan ang desisyon mo, respetuhin ko yan. Kapag may kailangan ka, sabihan mo ako agad, ha? Kung ganoon, may kailangan nga akong ipagawa sa'yo bukas. Salamat sa Iwan niyo na sa amin ang bata, huwag kayong mag-alala. Salamat po, teacher. Halika na, Tara. Ma'am, nasa kindergarten na ang anak ni Yun Miaotong. Baburi. Ayusin mo na ang lahat sa kindergarten. Kukunin ko ang bata mamaya. Sisi, mamaya pagkita mo kay Yun Miaotong, ibigay mo ang card na ito bilang bayad para linisin niya ang pangalan mo sa video. Kapag tinanggap niya ang pera, maaari na natin siyang demanda ng extortion. Tama. Tabi, nakaharang kayo sa daan. Miaotong, kapatid mo pa rin si Sisi. Bakit ang sama ng loob mo para siraan siya sa mismong celebrity? Anaya. Siraan? Alam mo naman sa sarili mo kung totoo ang mga sinabi ko, di ba? At saka, pagdating sa kasamaan, hindi ako papatalo sa inyong dalawa. Yoon Miatong, mag-usap tayo. Tawa ko at magkaiba tayo ng uri, kaya mahirap tayong magkaintindihan. Akala mo ba ay ligtas ka na dahil nakapasok ka sa Luo Group? Maniniwala ka ba kung sabihin ko na sa isang salita ko lang, kaya kitang ipatanggal kay Lando? Diyos ko, 5 milyon. Gumagawa ka ng gulo dahil gusto mo lang ng pera, di ba? Mag-post ka lang ng video na nagsasabing fake ang mga kumalat na video sa celebration. At sa'yo na ang 5 milyong ito. ano ba ang ginagawa ninyong mga yun? Basta-basta na lang naglalabas ng 5 milyon?
Hindi kaya illegal na gawain ang pinapasok ninyo? Yunxi, sa tingin mo ba kung kinuha ko ang 5 milyong ito, ang headline bukas ay magiging Kyun Iaotong ng extort kay Yunxi. Yun 11, Ikaf. Kunin mo ang madumi mong pera. Sige, Yun Miaotong. Tignan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Zishu. Sinusundo ka na ng tita mo. Teacher, hindi ko po siya kilala, hindi ako sasama sa kanya. Zishu, ako ang tita Montag. Sabi ng mommy mo, may gagawin siya kaya hindi niya masusundo, kaya ipapasundo ka niya sa akin sa ay ng lolo mo. Miss Kana ni Lolo. Hindi kita kilala, sabi ni Mommy huwag sumama sa mga estranghero. Zishu, tignan mo, ito ang litrato namin ng mommy mo, tita mo talaga ako. Sabi ni Mommy, ulila siya, wala siyang magulang. Huwag mo akong lokohin, masamang babae ka. Nakakainis, isakay niyo na siya sa kotse. Tatawag na ako ng pulis. Sabi ng bata hindi niya kayo kilala. Ano bang gusto niyo? Gusto niyo bang tawagan ko si Daddy? Hello? Daddy, may masamang babae na gustong kumuha sa akin, bilisan mo. Hintayin mo si Daddy, papunta na ako. LLO, i-pause ang meeting, susunduin ko ang anak ko. Anak? Anong anak? Sa dami ng taon, si Yun silang ang babae ni MR Luo. Paano siya nagkaroon ng anak? MS yun, kung ayaw ng bata, pakikontak muna ang mga magulang. Tita niya ako, karapatan kong kunin ang bata. Bakit kailangan ko pang mag-contact? Sumama ka sa akin. Bata ka, sinaktan Montag ako. Tignan Montag lang, pukpukin kita. Tignan natin Tignan natin kung sino ang susubok. Gwapo kong Daddy. Lando, bakit ka nandito? Yun si, ang kapal ng mukha mo, susubukan mong mag-kidnap ng bata sa kindergarten. Hindi, Lando, hindi ka ginawa yun. Nalaman ni Papa na bumalik na ang ate ko, kaya naisip kong sunduin ang bata para dalhin sa lolo niya. Sa resume na binigay ni Yun Miaotong sa kumpanya, nakasulat na ulila siya, wala siyang pamilya. Dahil. Kahit kapatid mo pa si Yun Miaotong, kailangan mo pa rin humingi ng pahintulot niya bago mo kunin ng bata. Lando, Huwag mong subukan ng pasensya ko. Teacher, ako na ang bahala sa bata. Zishu, gusto mo bang sumama sa kanya? Gusto ko pong sumama sa gwapo kong Daddy. Mabari. Yun Miatong, humanda ka. Miss, paano na ito? Hindi natin nakuha si Yun Zishu. Hindi maglilinis ng pangalan si Yun Miaotong sa internet. Mga walang silbi, bata lang hindi niyo pa makuha. Ang plano ko sana ay kunin si Yun Zishu para mapilitan si Yun Miaotong na linawin ang video. Pagkatapos, ibabalik ko rin naman ang bata ng walang galos. Sayang, hindi siya marunong makisama. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung hindi ko siya patatagalin sa Haicheng. Mommy, Zishu, bakit ka nandito? nagpanggap na tiyahin ni Zishu si Yongxi, gusto niya itong kunin. Mabuti na lang at tinawagan ako ni Zishu kung hindi. Zishu, may masakit ba sa'yo? Tandaan mo ito, bukod sa akin at kay Daddy Sangyao, huwag kang sasama sa kahit sino, naiintindihan mo. Opo, Mommy. Hindi ba ako kasama? Hello, syempre pwede kang sumundo. Pero napaka-busy mo sa trabaho, sigurado akong wala kang oras para sumundo ng bata. Zishu, bakit mo nakuha ang number ni Uncle Lu? Nakita ko ang number ni Daddy sa phone mo, kaya in-save ko ito sa watch phone ko. Meron ba ako niyan? Yun Zishu, inililihis mo na naman ang usapan. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, patay na ang daddy mo, matagal na siyang wala, alam mo ba iyon? Hindi ba nandito si Papa? Bakit sinasabi ni Mama na wala na siya? Yun Miaotong, naglakas loob kang sabihin patay na ako. Paglabas ng DNA test at mapatunayang ako ang tatay ng bata, siguradong pagbabayarin kita. Lemelo, salamat sa tulong mo ngayon pero... Ang fiancé mo, napakasama ng ugali, pati bata ay kaya niyang saktan. Hindi ko siya fancy, huwag kang mag-imbento ng kwento. Nakipaghiwalay na ako sa kanya at tinanggal ko na rin siya sa trabaho. Wala na kaming anumang koneksyon. Ang bilis mo palang kumilos. Tama na yan. Sa kahit anong paraan, hindi nagtagumpay si Yongxi na kunin ang bata ngayon, siguradong ulitin niya. Ito. Dapat tayong maging handa. Hindi pwedeng habang buhay na lang tayong nagbabantay. Alam niyang ang bata ang pinakamahalaga sa akin, kaya ginagamit niya ito para pilitin akong linisin. Ang pangalan niya sa video. Asa pa siya. Akala ba niya ayaw ko pa rin ang Yun Miaotong na madaling manipulahin gaya ng 6 na taon ang nakali? Pas?
Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Imbes na maghintay na lang na atakihin, mas mabuting tayo ang unang kumilos. Miaotong, gawin mo ang gusto mong gawin, nandito ako para sa'yo. Ako na lang ang susundo kay Zishu simula ngayon. Hindi na kita kailangang abalahin sa maliliit na bagay. Pero kung talagang gustong tumulong ni AVLO, bakit hindi? Sige, gawin natin yan. Gusto kong maranasan niya kung paano pagbayaran ang sarili niyang kasalanan. Bye mommy, hello po teacher. Kumusta? Sana ay anak ko talaga si Zishu. Sigurado ka bang dito yun? Huwag kang mag-alala, dito nga yun. Sige, Luo, mukhang may problema ang sasakyan sa likod natin. Kahina-hinala ang mga tao sa loob. bantayan niyo sila. Sige. Magsalita kayo. Sino ang nag-utos sa inyo? Sabihin nyo o papatayin ko kayo. Opo, benebening yun ka. Tawagan mo siya, alam mo na ang sasabihin, di ba? Opo, Hello, binibining yun si. Nakuha na namin ang batang si Zishu. Sieger, 19. Mabuti naman. Yongsi, nasaan mo dinala si Zishu? Ano namang gagawin ko sa kanya? Pamangkin ko siya. Dinala ko lang naman siya sa lugar na hindi mo mahahanap para magbakasyon. Ano ba ang gusto mong mangyari para pakawalan mo siya? Simple lang, gumawa ka ng video at sabihin mong naiinggit ka lang dahil mas maganda ang buhay ko kay. SASA yo. Kaya mo sinubukang sirain ang selebrasyon ko. Maging ang issue sa desyagn o ang paloloko ko, linisin mo ang pangalan ko. Pag-isipan ko kung pakakawalan ko ang anak mo. Alam mo bang labag sa batas ang ginagawa mo? Kidnapping yan. Kidnapping? May ebidensya ka ba? Aminin mo man o hindi, ako ang tiya ng bata. At ang tatay ko ang lolo niya. Sa ganitong relasyon, sino ang maniniwalang nakidnap ako? Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Hawak ko ang anak mo ngayon. Kapag hindi ka sumunod, sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita habang buhay. Maniniwala KBA? Kidnapping, extortion, blackmail. Sabihin mo, hulihin ka kaya ng pulis? Binibining yun si, ikaw ay inaresto sa kasong kidnapping at extortion. Sumama ka sa amin. Yun Miatong, napakatuzo Montag, niloko Montag ako. Gawa mo lang yan sa sarili mo. Landuo, maniwala ka sa akin. Landuo, ginawa ko ang lahat ng ito dahil mahal na mahal kita. Yongsi, sa tagal ng panahon, akala ko ay bata lang ang ugali mo. Pero ngayon, nakikita ko na. Wala ka palang puso, pati bata ay dinamay mo. Hindi, mga pulis, dalhin niyo na siya. Yun Miaotong, huwag kang magsaya agad, hindi kita patatawarin. President Luo, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam ang gagawin ko. Kung ganoon, bakit hindi mo na lang ibigay ang sarili mo sa akin? President Luo, may naalala akong gagawin, mauna na ako. Miaotong, ikaw ba ang babae noong gabing yon? Hello, President Luo. Lumabas na ang resulta ng ENA test. 79.7% ang match. Patingin. Mabuti naman, ang babae 6 na taon ang nakalipas ay si Yon Miaotong nga. President Luo, kailangan ba nating bawiin ang batang master? Magnanakaw ka ba? Bawasan mo ang panonood ng mga walang kwentang drama. Tatay na rin ako. Iba talaga si President Luo, isang tira lang, swak agad. Galing. Dagdag mo. Ang sahod mo ngayong buwan. Babawasan ko ng 2,000. President Luo,
ano na ang plano mo ngayon? Yun Meotong, malinaw na hindi niya ako nakikilala ngayon. Dahil dito, hindi muna ako gagawa ng hakbang para hindi siya mabigla, lalapitan ko siya ng dahan. Ahan. Pagkatapos, sa tamang panahon, dadalhin ko siya pauwi sa bahay. Ang galing mo talaga, Boss Luo. Tungkol naman kay Yun 11, ano ang plano niyo? Maglabas ng pahayag. Simula ngayon, ititigil na ng Law Group ang lahat ng pakikipagtulungan sa Tianshan Group. Yunsi, bawal kang tumapak sa Law Group. Yunsi, 6 na taon na ang nakalilipas nang magpanggap kang si Miaotong at ngayon naging desperad. Ika pa para subukang kidnapin ang anak ko. Siguradong pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Masusunod. Teka, tawagin mo si Yun Miaotong at papuntahin sa opisina ko. Sige po. Hayaan mo na, ako na lang ang pupunta sa kanya. Patay na, pati ang ating cold at aloof na si Boss Luo. Nagkukusa na ring lumapit sa iba. Ililipat ang bata sa ibang kindergarten? Ang anak ko. Ang ibig kong sabihin, dahil talo si Yunsi ngayon, hindi siya titigil. Masyadong mahina ang seguridad sa kindergarten na pinapasukan ni Zishu ngayon. Kung sakaling magwala ulit ang baliw na babaeng iyon at hindi natin mapigilan agad, hindi natin alam. Ang mangyayari, Bakit? Hindi ba't dinala ko na siya sa presinto? Nagsumite rin ako ng mga recording bilang ebidensya. Hindi ba siya makukulong? Miaotong, masyadong simple ang iniisip mo. Una, ang mga recording na nakuha mo ay illegal, kaya walang bisa ang mga yon sa batas. Pangalawa, hindi naman talaga natuloy na madala ni Yunsi si Zishu. Kaya hindi makukulong si Yunsi. Kung hindi ako nagkakamali, nakalabas na si Yunsi dahil sa piyansa ng pamilyang yon. Ano? Kaya naman, para sa kaligtasan ng bata, kailangan nating humanap ng kindergarten na may mas maayos and seguridad para wala na tayong dapat ikabahala. Maghahanap na ako ngayon din. Hindi mo na kailangang mag-abala, nakahanap na ako ng isa at bumili pa ako ng maraming bagong larwa. Para sa kindergarten. Bukas ng umaga, susunduin ko kayo. Hindi na kailangan, ibigay mo na lang sa akin ang address. Kami na lang ang pupunta. Kailangan, desidido na ako. Bukas ng umaga, hintayin niyo ako. Boss Luo, teka. Sinamantala ako, hayop ka. Ayos na ba si Boss Luo? Ayos lang. Gwapo kong daddy. Zishu, magandang umaga. Gusto mo bang dalhin kita sa bagong kindergarten ngayon? Maraming magagandang laruan doon, gusto mo? Sige, gusto mo bang pumunta? Gusto ko. Yun Zishu, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag kang tatawag ng kung sino-sino na daddy na. Akahiya. Hindi naman tayo basta-basta tumatawag ng daddy, di ba? Opo. Kung si Rolando nga talaga ang tatay ni Zishu, parang hindi naman masama. Tara, sumakay na tayo. Miaotong, bakit ka nakatulala? Tara na. Teacher, Ikaw, Ange. bago lang po kami rito, ako ang nanay ni Yun Zishu. Zishu, bumati ka sa guro. Magandang araw po, teacher. Ang dugyot ng suot, karapat-dapat ba kayo mag-transfer sa kindergarten namin? Ay, teacher, mag-ingat po kayo. Ang laki na ng batang yan, hindi naman madaling matumba. Tara na. Ganito ba kababa ang kalidad ng mga guro sa Ayerbao Kindergarten? Elo, salamat sa pagod mo ngayong araw. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Elo, ano-ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Miaotong, gusto kita. Pero gusto ko rin si Zishu, magsama na tayong tatlo. Ano, Elo, may gagawin pa ako. Mauuna na ako dito. Miaotong, hindi ka makakatakas. Mr. Luo, ano pong ginagawa niyo? Huwag kang makialam. Tama, Mr. Luo. Na-email na po ng design department ang pinakabagong jewelry design proposal sa inyo. CJ. Yun Miaotong, ikaw. Magandang umaga po, Elo. Paalam po, Elo.
Nakakatakot ba ako? Ano, siguro dahil laging nakasimangot ang mukha nyo, kaya mukha kayong hindi lapitin ng tao. Sa tingin ko, mas maganda siguro kung ngingiti kayo paminsan-minsan. Sa tingin ko mas mabuting panatilihin nyo na lang ang pagiging cold nyo. Ano, may gagawin pa ako, magtatrabaho na muna ako. Paano nga bang umiti? Hayaan na nga. MJ Bata, Magfriple Minakayua. Nauna akong makakita sa rocking chair, ako ang mauuna. Humingi ka ng paumanhin. Ayoko, bakit naman ako hihingi ng paumanhin sa'yo? Dapat kang humingi ng paumanhin. Hindi, ayoko. Humingi ka ng paumanhin sa akin. Yun Zishu, bakit ka nananakit ng kapwa? Yun Zishu, paano mo nagawang manakit ng tao? Siya ang naunang nambubuli sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Ang estudyante naming si Tang daw, hindi nambubuli ng iba. Isa pa, bakit hindi siya nambubuli ng iba? Ikaw lang. Tignan mo muna ang sarili mo. Humingi ka ng paumanhin sa kanya. Hindi ako hihingi ng paumanhin, wala akong ginawang mali. Humingi ka ng paumanhin. Hindi ako hihingi ng paumanhin, wala akong ginawang mali. Ayaw mo ah. Tatawagan ko ang mga magulang mo papuntahin sila rito. Huwag niyo pong tatawagan si Mommy, marami na siyang problema. Pasensya na po. Ano ang tinitingin-tingin mo? Ang tatay ko ang chairman ng Chanley Group, hindi kakampi sa'yo ang teacher. Tanungin kita. Ikaw, ano ang trabaho ng tatay mo? Hindi mo alam? Baka naman isa kang batang walang tatay. Sabihin mo ulit yan. Batang walang tatay, batang walang tatay. Sabihin mo ulit yan. Batang walang tatay, batang walang tatay, batang walang tatay. Teacher, nag-aaway sila. Yun Zishu. Tumayo ka, ano ang ginagawa mo? Tumayo ka agad. Ayok ka lang ba? Bakit mo siya sinaktan? Tuloy, Zhang bakit mo ako hinahanap? Alam kong malapit kayo ni Miao Tong, pero hindi siya katulad ng mga babaeng kilala mo. Kaya, pakiusap, lumayo ka sa kanya. Binabantaan mo ba ako? Hindi naman banta, nagbibigay lang ako ng payo. Pasensya na, pero akin si Yun Miao Tong. Nasaan ang bag ko? Tayo na lang. Ah, Boss Loo, may gagawin pa ako. Mauuna na ako dito. Hindi na yata gumagana ang utak ko. Miao Tong, Zhang Yao, bakit ka nandito? may pagkis again lang kami, and I boss Luo, hindi ka pakimakin, DBA, hito. Zhang Yao, hindi mo na kailangan gawin to. Miao Tong, huwag mo akong tanggihan, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Nakita ulit tayo. Noong huli tayong nagkita, naiwan mo ang bag mo sa kotse ko. Salamat. Miao Tong, sabay kayong pumasok sa trabaho? Huwag niyo sabihing nagsasama na kayo sa isang bahay? Ako. Nagsasama na kami. Ano bang pinagsasabi mo? Kailan pa tayo nagsama? Kung ayaw mong madamay siya, makisama ka na lang. Miao Tong, totoo ba ang sinasabi niya? Pasensya na, Zhang Yao, ako. Miao Tong, may gagawin pa ako, mauna na ako. Yun Miao Tong, tinutulungan kitang paalisin si Zhang Yao, tapos ganito ang gagawin mo sa akin. Parang hindi naman kita inutusan na tulungan ako. Ano bang ginagawa mo? Miao Tong, noong nasa labas tayo ng kindergarten, seryoso ako nang sabihin kong gusto kita. Nakuha mo ang atensyon ko. Simula ngayon, liligawan na kita. May anak ako. Anak ko na rin siya.
Ano bang iniisip mo, Yun Miaotong? Nakakasilaw ang kagwapuhan, huwag kang mahuhulog sa patibong ni Rolando. Nanay ni Yun Zishu, nakipag-away po ang anak ninyo sa kindergarten. Pakipunta agad dito sa Yerbao Kindergarten. Ano? Sino ang batang nanakit sa anak ko? Mama, sinaktan niya ako. Ikaw na batang walang ama, ikaw ang nambubuli sa anak ko, di ba? Mommy, Ayos lang, nandito na si Mommy. Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Susubukan mong saktan ang anak ko, bakit hindi kita sasaktan? Nanay ni Zishu, hindi mo pa alam ang nangyari pero nananakit ka na agad. Hindi ba masyadong makatuwi? Kanyan? Wala akong pakialam sa katwiran. Sasaktan nila ang anak ko, bakit pa ako makikipag-usap ng maayos? Yun Miaotong, hindi ito palengke. Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo rito. Tignan mo ang anak mo. Tingnan mo kung ano ang ginawa niya sa bata. Yun Miaotong, bakit parang pamilya ang pangalang yan? Naalala ko na, ikaw yung anak na itinaboy ng pamilya yun. Di ba? Ano, ang anak na itinaboy ay nagkaanak din ng isa pang itinaboy. Sabihin mo ulit yan. Paalala lang, magkaibigan kami ni Yun Jiasisi. Kapag kinalaban mo ako, kinalaban mo na rin si Yun Jiasisi. Isang salita lang niya, hindi na kayo makakatagal dito sa Haicheng. Ngayon din, paghingin mo ng tawad ang anak mo sa anak ko. Gusto mo bang subukan? Kapag tinawag mo ulit na anak sa labas, ang anak ko, bubunutin ko ang mga ngipin mo ng isa-isa. Ang kapal ng mukha mo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Zishu, sabihin mo kay Mommy, ano ba talaga ang nangyari kanina? inagaw niya ang upuan ko at tinawag pa akong anak sa labas na walang ama. Tama ang ginawa mo, Zishu. Nandito si Mommy para ipagtanggol ka, naintindihan mo? Mr. Luo, KO. Bakit ka nandito? Nasaan si Chlo? Nagdala lang ako ng design draft. Pumunta si Chloe sa kindergarten. Sabi niya bago siya umalis, iwan ko na lang daw sa opisina niya kapag tapos na. Sa kindergarten? Hindi pa naman oras ng uwian ng mga bata. Bakit siya nandoon? Parang ang sabi, nag-away daw ang anak ni Chloe sa ibang bata sa school. Kaya, Nag-away? Ikaw ang nagtulak sa anak ko. Yun Miaotong, nagbabala na ako. Huwag kang sobra. Si Teacher Lee ang saksi. Ang anak mo ang unang nanakit. Pinapayuhan kitang lumuhod ka na ngayon din at humingi ng tawad sa amin na anak ko. Tama, Mommy ni Zishu. Ang anak mo talaga ang naunang nanakit. Kaya humingi ka ng tawad kay Mares. At sa anak niya, kundi mapipilitan kaming patalsikin ang anak mo sa kindergarten na ito. Kilalang kilala ko ang anak ko. At kayong dalawa, nagtutulungan kayo sa kasamaan. Baliw na babae. Mukhang ayaw mo na talaga magtagal dito. No? Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Huwag mo akong susubukan. Baka mapatay kita. Yun Miaotong, pangalawang beses mo na akong sinaktan. Asawa ako ng isa sa mga shareholder ng kindergarten na ito. Lagu ka sa akin. Natatakot ako shareholder pala. Kung hindi ka nagsalita, akala ko kung anong asong gala lang ang nakapasok. Ang kapal ng mukha mo. Lalabanon kita. Emily, ang asawa at anak mo, sinaktan. Bilisan mo ito. Ano? Chairman, papunta na ako. Yun Miaotong, bitawan mo ako. Hindi. Hanggat hindi humihingi ng tawad ang anak mo sa anak ko. Gusto mong humingi ng tawad ang anak ko sa anak mo. Managinip ka. Mommy, mag-ingat ka. Daddy, Bakit ka nandito? hindi yan mahalaga. Daddy, may mga masamang tao na nambubuli sa amin. Zishu, sabihin mo kay Daddy, sila ba ang nambubuli sa'yo? Inagaw niya ang upuan ko at tinawag pa akong anak sa labas na walang ama. Kayo ang nambubuli sa anak ko. Ikaw ang tatay niya. Ako ang tatay ng anak niya. Sinasabi ko sa inyo, humingi na kayo ng tawad ngayon din, bago pa mahuli ang lahat. Humingi ng pamanhin. Nakakatawa. Huwag mong isipin na dahil nakasut ka, mataas ka na kaysa sa iba. Naglakas loob kang apihin ang asawa at anak ko, mukhang ayaw mo na talagang manatili sa Haicheng. Tama na yan. Pumili ka naman ng tamang lugar kung magyayabang ka. Alam mo ba kung nasaan ka? Ito ang pinakamagandang kindergarten sa Haicheng. Hindi ito lugar para sa mga katulad nyo.
dalhin mo ang kuti mong anak at umalis ka na sa paningin ko. Kundi, pagdating ang asawa ko, sisiguraduhin ko magsisisi kayong lahat. Sino ba ang asawa mo? Ang galing mo naman, kaya mo pala akong pagbayarin ng mahal. Ang asawa ko ay ang chairman ng Chanbao Group, at may shares din siya sa kindergarten na ito. Ano? Natatago ka na ba? Ah, si Li Chenli pala. Hindi masama, kilala mo pala ang pangalan ng asawa ko. Kung gayon, maniniwala ka ba kung sasabihin kong kapag nasa harap ko si Li Tianli, hindi ko na kaila? Nang magsalita, luluhod siya para humingi ng tawad. Sinasabi ko sa'yo, yun yun. Saan mo nakuha ang walang kwentang lalaking yan? Ang lakas mo magsalita ng kalokohan. Ang asawa ko luluhod at hihingi ng tawad sa'yo. Hoy, ilabas niyo ang mag-asawang, tuwat ang batang yan. Hindi ko akalain na may mga taong katulad mo sa mundong ito. Sino ka ba sa akala mo? Ang MRS namin ay ang paborito ni Emarly. Sa mga katulad niyo, kahit magsikap kayo habang buhay, hindi kayo karapat-dapat maglinis ng sapatos ni Mrs. E. Ako ang nag-invest ng 80% ng shares sa kindergarten na ito. Hindi ko akalain na sa teritoryo ko may mga api sa anak at asawa ko, nakakatawa. Ikaw? Ikaw ang nag-invest sa kindergarten na ito. 80% PA. Akala mo ba ikaw si Rolando ng unang pamilya sa Hatching? Bumalik na ang nawala mong bait, siya nga si Rolando. Tumahimik ka na nga. Lalo mo lang pinalalaki ang gulo. Kung siya si Rolando, luluhod ako at hihingi ng tawad sa buong pamilya niyo. Ano po niya tinyo? Ilabas niyo sila. Hindi ko akalain na mapipilitan akong gumamit ng dahas sa inyo. Mukhang wala na tayong choice. Nagpapanggap pa rin. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Sigo. Ang galing ni Daddy. Sinong gagawang ng api sa asawa at anak ko? Gusto niyo na bang mamatay? Asawa ko. Papa, Emarly, siya ang nang-api sa asawa at anak niyo. Sabi pa nila, sila raw ang nag-invest sa kindergarten natin. Di ba, Papa? Ang galing ikaw? Huwag niyo silang patatawarin. Asawa ko, tingnan mo ang mukha ng anak natin. Bugbog na bugbog. Kailangan mo siyang ipaghiganti. Nakakini. Napakawalang hiya. Ano, kinain niyo ba ang atay ng leon? Sa teritoryo ko, naglakas loob kayong apihin ang anak ko. Napakawalang hiya niyo. Siya ba yun? Oo, siyan siya. Hoy bata, naglakas loob kang apihin ang anak ko. Gusto mo na bang mamatay? Sawa ka na ba sa buwi mo? Lumapit ka rito at lumuhod pa humingi ng tawad. Ro. Ano Roro? Asawa ko, siya ang nang-api sa anak natin. Parusahan mo siya. Tumahimik ka, Mr. Rowe. Asawa ko. Tumahimik ka. Ro, nagkamali kami. Hindi namin alam ang inyong kadakilaan, patawarin niyo po kami. Huwag niyo na po kaming patulan, patawarin niyo na kami. bakit ka nakaluhod? Hindi ba ikaw ang nag-utos sa akin na lumuhod? Hindi, President Liu. Kahit gaano pa ako katapang, hindi ko po kayang utusan kayong lumuhod. Siya ang may kasalanan. Ang kute na babaeng ito, napakatanga niya. Lumuhod ka na. Humingi ka ng tawad kay President Luo. Bilisan mo. Hindi ba ito ang asawa ng shareholder? Bakit ka nakaluhod sa akin? Mas gusto ko pa rin ang dati mong asal na matigas ang ulo. President Luo, Sino Pedito? Ang tinatawag ng asawa mo na cute ay ang aking asawa. At ang tinatawag ng anak mo na anak sa labas ay ang aking anak. Ano? Helen, ikaw na babae ka. Paano mo nagawang apihin ang anak ni MRS Luo? Ano po ang inyate mo? Humingi ka ng tawad kay MRS Luo. Bilis. Esensya na, nagkamali ako. Sino ang nagsasalita? Hindi ko narinig. Esensya na po. Natakot mo ang anak ko. Akala mo ba ay matatapos na ang lahat sa isang simpleng pasensya na? Yun yun. Nakaluhod na ako at humingi na ng tawad. Ano pa ba ang gusto mo? Huwag ka masyadong abusado. Honey, tignan mo. Sinusungitan niya ako. Helen, gusto mo bang mabangkarote ang pamilya Lee dahil sa iyo? Gusto mo bang maghirap tayo sa buong buhay natin? Bilisan mo. Humingi ka ng tawad kay MRS Luo. Gawin mong taos puso. Esensya na po. Nagkamali ako. Patawad po. Nagulat ang anak ko. Sabihin niyo, paano niyo babayaran ang medical expenses niya? Babayaran naman, Mrs. Liu. Sabihin niyo lang kung magkano, babayaran namin.
Honey, magkano kaya ang dapat nilang ibayad? Ikaw ang bahala, mahal ko. Kung magkano ang gusto mo, yun ang susundin natin. Siguro mga 8 hanggang 10 milyon. Yun Newton, iwag kang sobra. Sa liit ng sugat niya, hiniabot ng 1,000 yan. Tapos hihingi ka na milyon. Nonguldap ka ba? Honey, tignan mo siya. Ang anak natin ay napakahalaga, hindi ba sapat na ang 8 hanggang 10 milyon? Sapat na sapat. Desidido na ako, 10 milyon para sa pananakit sa anak ko, 10 milyon para sa pag-insulto sa asawa ko. 20 milyon lahat. Kapag nabayaran na, tapos na ang usapan. President Luo, kayo naman. Lumalamig na ang panahon, mukhang oras na para mabangkarote ang pamilya Lee. Huwag, President Luo. Babayaran namin, sige na, 20 milyon. Huli na ang lahat. Maghanda na kayong mabangkarote. President Mahal ko, umuwi na tayo. President Luo. President Luo. Honey, paano na ito? Helen, ikaw na babae ka. Masaya ka na ba ngayong? Bangkarote na ang pamilya Lee. Bankarot na. Honey, alam ko na ang pagkakamali ko. Ano pang silbi ng pagsisisi mo ngayon? President Luo, maraming salamat po sa tulong niyo ngayong araw. Dumadami na ang utang na loob ko sa kanya. Paano na ito? Kanina lang ay ang sweet mo pang tumawag ng key honey, bakit bigla kang naging formal? Dahil lang naman iyon sa sitwasyon kanina. Pero President Luo, dahil tinawag niyo ang sarili niyo na daddy ni Zishu para tulungan kami, hindi di. Ito makakasama sa reputasyon niyo. Pero huwag kayong mag-alala, kung kailangan niyo, handa akong magpaliwanag para linawin ang lahat. Si Zishu ay anak ko, hindi na kailangan ng anumang paglilinaw. Ano ang sinasabi mo? So, ikaw pala ang lalaki sa hotel 6 na taon na ang nakalilipas. Biktima rin ako ng panlilinlang noon. Pero kahit ano paman, kasalanan ko sa iyo ang nangyari. Nang makuha ko ang bracelet mo, na-trace ko ito sa pamilyang yon. Sinabi ni Yun sina siya ang kasama ko noong gabing iyon at hindi ko naman siya pinagdudahan. So, ipinasa mo sa kanya ang responsibilidad na dapat ay para sa akin. Patawad. Ano na ang plano mo ngayon? Pagkatapos mong magkaroon ng relasyon kay Yunxi, lalapitan mo pa rin ako. Hindi wala kaming relasyon. Wala talaga, maniwala ka sa akin. Wala na yun. Alam mo ang relasyon ko sa pamilyang yun, lalo na kay Yunxi. Ang daddy ay hindi masamang tao, isa siyang lalaking marunong umamin sa pagkakamali. Para sa akin, mabuti ka. Hindi ang ibig kong sabihin, wala kaming naging relasyon ni Yunxi simulat sa pool. At sa loob ng 6 na taon, hindi ko siya kailanman ginalaw. Sumusumpa ako, kahit isang beses ay hindi. Bakit? Akala mo ba hindi mo siya itinuring na ako? Hindi ko rin alam, pero sa loob ng 6 na taon, tuwing lumalapit siya sa akin, nakakaramdam ako ng discomfort. Sinabi ko noon na mananagot ako sa'yo, kaya ko siya pinanatili sa tabi ko. Pero iba ka. Kahit lumipas ang 6 na taon, noong una kang lumitaw sa buhay ko, ay agad mo akong nabighani. Kaya Miaotong, sana maniwala ka sa katapatan ko. Pag-iisipan ko muna. Zishu, halika na, bumaba na tayo ng sasakyan. Rolando, ano ang ibig mong sabihin? Miaotong, dahil matagal na tayong nagkahiwalay, huwag na nating palalain pa ang pagkakamali, maaari. Ba? Bigyan mo muna ako ng oras. Kung pipilitin mo pa ako, ilalayo ko si Zishu sa'yo. Mommy, ayaw kong mawalay kay daddy, parang awa mo na. Kung gayon, ihahatid ko na lang kayo pauwi ngayon, pwede ba? Mommy. Sige na nga. Hello, nandito na kami. Baka gusto mo nang umuwi. Hindi mo ba ako yayayain sa loob para magkape? Mommy. Ang batang ito hindi na mapigilan. Kakakilala lang sa tatay, kampi na agad sa kanya. Sige na nga. Tara.
Gwapo kong daddy, tingnan mo, maganda ba ang bahay namin? Maganda. Gwapo kong daddy, mommy, papasok na muna ako sa kwarto ko. CJ, Tuloy po kayo. Hello, tubig po. salamat, Miaotong. May 2 bilyon sa card na ito bilang kabayaran ko sa lahat ng taong nawala sa atin. MLO, ano ang ibig mong sabihin dito? Gusto mo bang bawiin si Zishu? Rolando, mali ang akala ko sa'yo. Kaya pala ang lahat ng ginagawa mo ay para lang agawin si Zishu sa akin. Sinasabi ko sa'yo, hindi mangyayari yun. Anak ko siya. Pero siya rin ang anak ko. Nasaan ka nitong mga nakaraang taon? 6 na taon na, mag-isa ko siyang pinalaki, nasaan ka? Sinasabi ko sa iyo, hindi ko hahayaan na may kumuha sa kanya sa akin, kahit pa ang tunay niyang ama. Umalis ka, lumabas ka, umalis ka na. Miaotong, makinig ka sa akin, hindi makinig ka sa akin. Umalis ka, Miaotong, hayaan mo mapaliwanag ako. umalis ka. Makinig ka sa akin. Miaotong makinig ka sa paliwanag ko, hindi iyon ang ibig kong sabihin, Miaotong. Boss Luo. Ikaw pala, Ano bang nangyayari sa inyo? ano ba ang gusto ng mga babae? May pera, guwapo, at mas maganda kung may 8-pack abs. May pera ba ako? Meron. Sabihin mo, gwapo ba ako? Siyempre, guwapo ka. May 8-pack abs ba ako? Hoy Boss Luo, ano bang ginagawa mo Montag? Meron. Boss Luo, ano ba talagang nangyayari sa inyo? Kung may pera ako, gwapo, at may abs, bakit pa rin ako tinatanggihan niyon, Miaotong? Binigyan ko siya ng 2 bilyon, pero hindi lang siya tumanggi, pinalayas pa niya ako sa bahay. Sabihin mo, bakit kaya? Boss, ang sinabi ko kanina ay para lang sa mga ordinaryong babae. Ang isang babaeng tulad ni Miss Yun na walang katulad, paano mo gagamitan ng ordinaryong paan? Magpatuloy ka. Pag-isipan mong mabuti, ano ba ang pinakakailangan ni Miss Yun ngayon? Hindi ko alam. Ganito na lang, ano ang pinakamalaking hinanakit ni Miss Yun ngayon? Hinanakit? Ang pamilyang yon. Tama. Hindi masama. Pumunta ka sa accounting, simula ngayong buwan, doble na ang sahod mo. Salamat, Boss Luo. Pero, bilisan mo ang pag-imbestiga sa alitan ni Miaotong at ng pamilyang yon. Pa, ang lahat ng meron ako ngayon, sinira ng babaeng si Yun Miaotong. Kailangan mo akong ipaghiganti. Huwag kang mag-alala, anak. Ipaghihiganti kita. Tatawagan ko siya ngayon at papawiin ko siya. Yin Miaotong, kapatid Mosi Yin Shi. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Nadismaya ako sa iyo. Nakakahiya namang pakinggan ang sinasabi mo. Kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na. Umiwi ka agad. Kung hindi ka uwi, susunugin ko ang altar ng nanay mo. Yun Shanshan, hindi mo magagawa yan. Kung gayon, umiwi ka agad. Sige, maghintay kayo riyan. Shishi huwag kang magalala. Pagdating ng babaeng iyon, gagawa tayo ng paraan para makaganti ka. Sa pagkakataong ito, dapat siyang umalis sa Rolando, umalis sa Haicheng. Kung hindi, wala na akong pagkakataong makabangon pa. Nandito na silang lahat. Ang tagal nyo. Yun Miaotong, naglakas loob ka pang bumalik. Hindi ba ito ang tatay kong walang kwenta? Ang bilis mo namang ulyanin. Nakalimutan mo na bang ikaw ang tumawag sa akin para pabalikin ako? Yun Miaotong, ang batang si Yun Zishu na yan, bunga lang yan ng kalandian mo 6 na taon na ang Akalipas, di ba? Bakit hindi mo siya dinala rito para makita ng tatay niya? Ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Kapag naglakas loob ka pang magsalita ng masama tungkol sa anak ko, sisiguraduhin kong mapupunit ang bibig mo. PA. Yun Miaotong, naglakas loob kang saktan ang kapatid mo. Ganyan ka ba pinalaki ng nanay mo? Ang itinuro sa akin ni nanay ay maging matigas sa mga hayop dahil kung hindi, ikaw lang din ang tal.
Ang florera na ito, nagkakahalaga ito ng 10 milyon, di ba? Ano? Ano ang gagawin mo? Ay, nabasag pala. Yun miyarong ikaw. May isa pa rito. Huwag kang lalapit, subukan mo lang. Kapag ginalaw mo pa ako, hindi mo na makukuha ang altar ng nanay mo. Yun Mia Otong, ako ang babae ni Rolando, naglakas loob kang hawakan ako. Yun kasi, ang kapal na talaga ng mukha mo. Naglabas na ng pahayag ang Luo Group na pinuputol na nila ang lahat ng koneksyon sa Tianshan Group. At pinalayas ka na rin nila. Paano mo pa nagagawang sabihin ikaw ang babae ni Rolando? Ikaf. Tama na, hindi ako naparito para makipag-away sa inyo. Yun Tianshan, ibalik mo sa akin ang altar ng nanay ko. Ang altar ng nanay mo. Sige. Mag-resign ka agad sa Luo Group ngayon din. At mangako kang hindi mo na kailanman makikita si Lola. Hindi. So, kaya nyo ako pinapunta rito ng ganito kahirap para lang paghiwalain kami ni Rolando. Siyempre, akala mo ba may gustong makakita sa'yo? Huwag mong sabihing akala mo kapag iniwan mo si Rolando, makakahanap ka ulit ng iba. Isipin mo muna ang mga iskandalo mo noon. May childhood sweetheart si Luo Lando noon, si Lumengsi. Kahit siya, pinatapon ko sa ibang bansa nang subukan niyang kalabanin ako. Sino ka ba sa tingin mo para makipagkompetensya sa akin? Kung ganoon, good luck na lang sa'yo. Ikaf. Sige, hindi naman imposibleng iwan ko siya, basta pumayag kayo sa dalawang kondisyon ko. Sabihin mo. Una, ang Tianshan Group ay itinayo ng nanay ko. Ibalik niyo sa akin ang mga shares na dapat ay sa nanay ko. Pangalawa, ibalik niyo sa akin ang altar ng nanay ko. Kung magagawa niyo ang dalawang ito, pag-iisipan kong umalis na sa Haicheng. Imposible. Puwag kang manggarap. Ganoon ba? CJ. Aalis na ako para makipag-date kay Rolando. Ah, nga pala, sabi ni Rolando, babawiin niya ang 6 na taon na nawala sa amin. Anong 6 na taon? Wala. Tika, kaya kong ibigay sa'yo ang 20% ng shares ng Tianshan Group. Pero kailangan mong mag-resign agad at lumayo kay Rolando hanggat maaari. Sisi. Nayay at Tay, gagawin ko ang lahat para kay Lando. 20% lang naman ng shares, ibigay na natin sa kanya. Tatawagan ka o agad si Attorney Shen para ihanda ang deed of transfer. Pasensya na, Lando, itong 20% na shares na ito ay pambayad na sa utang na loob ko sa iyo 6 na taon na ang nakalilipas. Magaling, mahusay. Dagdagan natin ng 10,000 ang sweldo mo ngayong buwan. Salamat, Boss Luo. Pero Boss Luo, ano na ang susunod nating gagawin? Punta tayo sa pamilya yun. Matagumpay ang paglilipat ng shares, MS Yun Mia Otong. Simula ngayon, ikaw na ang nagmamay-ari ng 20% ng Tianshan Group. Kung wala na kayong katanungan, mauuna na ako. Yun miyarong pumirma na sa ICC. Pwede ka na bang tumawag para mag-resign ngayon? Nakuha mo na ang gusto mo. Masaya ka na ba? Huwag kang magmadali, hindi mo pa ibinibigay sa akin ang espiritual na tablet ng nanay ko. Mag-resign ka muna, ibibigay ko na sa iyo. Sige, tatawag na ako ngayon din. Hindi mo na kailangang tumawag, sabihin mo na lang sa akin ng harapan. Lando, bakit ka nandito? Siyempre, para bisitahin ang asawa ko. Lando, alam ka o namang mahal montag ako. Ano alam mo? Asawa ko, inaapi ka ba ng pamilya mo? Kung inaapi ka ng pamilya yon, palulugihin ko sila. Ito, Lando, ako ang kasama mo 6 na taon na ang nakalilipas. Bakit mo siya tinatawag na asawa? MS Yun Si, ayon sa ENA test, si Young Master Zishu ay tunay na anak ni Boss Luo. Paano nangyari yun? Ano? Boss Luo, hindi ko akalain na may anak na pala kayo ni Miao Tong. Pamilya na tayo, tingnan mo naman. Sino ang pamilya mo? Ako ang tunay na ama ni Miao Tong, kaya pamilya tayo. Mia Otong, siya ba ang tunay mong ama? sino to? Hindi ko siya kilala. Hindi tayo pamilya. Pero yun, ibigay mo na ang espiritual na tablet ng nanay ng asawa ko. Boss Luo, hindi yata taman. Noong nabubuhay pa ang nanay niya, kasal siya sa pamilya yun, kaya dapat lang na manatili siya rito. Tama.
Assistant Sun, kunin mo na. Boss Luo, hindi yata nirapat ito. Mag-asawa kami, dapat lang na magkasama kami. Hindi mo kami pwedeng paghiwalayin. Kung mag-asawa kayo, bakit niyo pinagtrato ng ganito si Miao Tong? Ikaw, Lando, salamat. Lando, si Yun Miaotong ang pinakamagaling magsinungaling simula, bata pa siya. Huwag kang magpaloko es. Akanya. Tara na, asawa ko. Lando, Lando, Lando. Ne, tay, kayo talaga. Hintayin mo muna ako, lalabas din ako agad. Rolando, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ibabalik ng Yuntayan Shan ang espiritual na plague ng nanay ko ng ga. Noon kadali. Ayos lang, nagawa ko naman ang dapat kong gawin. Noong nakaraan, kasalanan ko talaga yon. Ang perang ibinigay ko sa'yo, hindi dahil gusto kong bawiin ang anak natin. Miao Tong, sumusumpa ako, mahal talaga kita. Sana bawat araw ay kasama kita, pati na ang ating cute na anak. Tayong tatlo, masayang mamumuhay araw-araw. Tayong tatlo parang magandang buhay din iyon. Iwan mo na lang dyan. May problema ba? Chloe, may gusto sana akong sabihin. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Chloe, alam mo naman na may kinakausap akong kliyente para sa isang high-end project. Ano ang nangyari? Maayos naman ang usapan namin, malapit na sana kaming pumirma ng kontrata. Pero biglang tumawag ang boss nila kahapon, niyaya akong mag-TV ngayong gabi. Natatakot ako ng kaunti. Kung natatakot ka sa gagawin niya sa ihi, bakit hindi ka nalang tumanggi? Gusto ko sana, pero paano kung hindi na sila pumirma ng kontrata dahil tumanggi ako? Hindi ba tapos na ang career ko? Tapos? Bakit naman matatapos? Chloe, bago ka pa lang dito kaya hindi mo alam, may kwota kaming kailangang maabot. Kung hindi ko makuha ang kontratang ito, hindi ko na naman maabot ang target ko ngayong taon. Kaya gusto ko sanang itanong, Chloe, pwede mo ba akong samahan? Dahil kilala ka at respetado, kung sasama ka sa akin. Kahit may masamang balak ang boss nila, siguradong magdadalawang isip siya dahil sa presensya mo. Sige, sasamahan na kita. Talaga? Salamat. Sige na, magtrabaho ka na. Alis na ako. Pumayag siya. ang pag-ibig, walang lohika. Mga magagandang binibini, natutuwa akong makita kayo. Welcome! Chloe, ipakikilala kita, siya si Boskin ng Huyhuang Group. Boskin, siya ang aming design director na si Yun Miaotong. Chloe ang tawag namin sa kanya. Ikinagagalak kitang makilala, binibini. Kinagala ko rin kayo makilala, Boskin. Hindi nga nagkamali, napakagaling mong design director. Napakaganda ng mga drawing mo, at ang lambot pa ng iyong mga kamay. Boskin, magdahan-dahan ka sa iyong kilos. Ganyan talaga ako, may masamang ugali. Nakakalimutan ko ang lahat kapag nakakakita ng magandang babae. Ang bastos, ang manyak, nanghihipo pa rin kahit nandito tayo. Nakakadiri talaga. Boskin, hindi ba't pag-usapan natin ang detalye ng design? Tignan niyo sana ito. Mapo muna tayo, mapo kayo. Huwag tayong magmadali. Uminom muna tayo para makita ko ang inyong sinseridad. Sige na. Boskin, kung inumin ko ba ang basong ito, pag-usapan na natin ang kooperasyon. Yumanang ka muna. Ayos ka na ba? Boskin, hindi po nakakainom si Kexin. Ako na lang po ang inom para sa kanya. Dahil ikaw ang nagsabi, hindi ako tatanggi. Pero, kung iinom ka para sa iba, hindi lang isang baso. 2 baso dapat. Binibining yun, size na. Boskin, huwag niyo na pong pahirapan si Chloe. Inumin ko na, ayos lang. Ang pinakamalala lang naman ay maospital ako ng ilang araw pagkatapos nito.
Ako na ang bahala. Ayos lang yan. Ayos lang, maupo ka na lang dyan ng maayos. President Qin, ito ang aking katapatan. Chloe, Pwede na ba? Ay, pwede, siempre pwede. Kexin, ibigay mo sa akin ang kontrata at ang mga blueprint. Chloe, heto po. President Qin, tingnan niyo po ang mga blueprint na ito. Kung may kailangang baguhin, pwede nating ayusin agad dito. Ano sa tingin niyo? Chloe, uminom ka muna ng tubig. Masyado kang maraming nainom na alak kanina. Salamat. Ano sa tingin niyo, President Qin? MS yun. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Itong drawing na ito, ulang pa sa dating. Ano pang tinatayo mo diyan? Opo, opo. Bitawan mo ako. Halika, dito tayo. Kexin. Kexin. President Luo, Bakit ka nandito? may pinag-usapan lang kami ni President Qin tungkol sa negosyo. President Luo, Assistant Son, kayo na muna ang bahala. May gagawin pa ako, mauna na ako. Nagmamadali siya. Baka may nangyayari na. Ay, President Luo. Bitawan mo ako. Naku, magandang binibini. Sabihin ko sa'yo, kahit ano pang gawin mo, walang silbi yan. Sadyang ipinadala ka rito para samahan ako. Sinungaling. Baby, hindi kita niloloko. Sabi nila kanina, gagawin mo raw ang lahat ng gusto ko. Si Kexin ang nagsabi niyan, hindi ako madumi. Sumama ka na lang sa akin at paglilingkuran kita ng mabuti. Pagdating sa mga magagandang babae, napaka-generous ko. Sabihin ko sa'yo, tauhan ako ni Rolando. Kapag nalaman niyang ginalaw mo ang babae niya, hindi ka niya patatawarin. Rolando, isa ka lang maliit na designer na kinuha niya. Kahit galawin pa kita ngayon, wala siyang magagawa. May negosyo pa naman kami. Hindi nga isa sa kripisyo ang bilyon-bilyong halaga ng negosyo namin para lang sa isang maliit na Iner na tulad mo. Halika na, baby, halikan mo ako. Sabihin ko sa'yo, asawa ako ni Rolando. Kapag sinubukan mo akong galawin, lagot ka talaga. Gusto ko ang pagiging may lap mo, lalo akong nai-excite kapag sumisigaw ka. Tulong! 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 President Luo, Ono Ito? President Luo, President Luo. Hindi dito ang aming private room. Nasa kabilang panig ito. May otong. May otong. Ayos ka lang ba? Ikaw ba yan? Ako ito, si Lando. May nilagay sa tubig, ilabas mo na ako rito. Sige, ayos lang, isasama na kita. Sano ka? Ang laki ng loob mo. President Luo. President Luo, kung gusto mo ang babaeng ito, ibibigay ko na lang siya sa iyo. Bakit mo kailangan? Sa tingin mo ba tama na dalhin mo siya? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang asawa ni President Luo. Wala akong pakialam kung sino siya. Ano ang sabi mo, Tak? Mukhang masyado ng kampante ang Kin Group, masyado kayong bakante. Maglabas ng pahayag. Simula ngayon, gagamitin ng Low Group ang lahat ng paraan para pabagsakin ang Kin Group hanggang sa sila ay malugi. Kung may ibang kumpanya na gustong tumulong sa kanila, pabagsakin nyo rin. Masus. Huwag naman, President Luo, hindi ko talaga alam na asawa mo siya. Kung alam ko lang, kahit bigyan mo pa ako ng lakas ng loob, hindi ko gagawin yun. Patawarin mo na ako dahil hindi ko alam. Sige na. Isumite na ang ebidensya ng tax evasion ng Kin Group. Masus kunot. President Luo, bigyan niyo naman ako ng pagkakataon. President Luo. Ang lakas ng loob mong gastusin ang asawa ko. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. President Luo. Ang init. Tatawag ako ng doktor. Lando, Mia Otong, alam mo ba ang ginagawa mo? syempre alam ko ang ginagawa ko, tulungan mo ako. Tandaan mo, ikaw ang humingi nito.
Lando, Mia Otong, alam mo ba ang ginagawa mo? syempre alam ko ang ginagawa ko, tulungan mo ako. Tandaan mo, ikaw ang humingi nito. Diyos ko, yun Mia Otong, nakakahiya talaga. Paano ko nagawang ialay ang sarili ko ng kusa? Gusto mo bang tumakas? Ako natatakot lang ako na baka sumakit ang braso mo dahil sa akin. Ganito, hindi na sasakit ang braso ko dahil sa'yo. Sandali, hindi na nga sasakit ang braso mo, pero ang braso ko naman ang sasakit. Tungkol doon, Ayaw mong ikalat ko ang nangyari kagabi, di ba? kagabi-kagabi ay isang malaking pagkakamali. Gaano kalaking pagkakamali? Dahil pinaghihinalaan ko na may naglagay ng gamot sa inumin ko kagabi. At sa loob pa mismo ng kumpanya, ng babaeng itinuring kong mabuti at ginawa ko pang apprentice. So kailangan mo na akong bitawan, kailangan ko nang bumalik sa kumpanya para singilin siya. Wala akong pakialam, kailangan mo akong bayaran sa ginawa mo. Paano kita babayaran? Huwag mong sabihin gusto mo ring magkaanak. Pwede rin, pero kung may chismis sa kumpanya, wala na akong kinalaman doon. Ikaw, Mia Otong, maaga pa, gusto mo bang mag-ehersisyo muna tayo? nasaan si Vexin? Chloe, parang hindi pumasok si Ketsing ngayon. Hindi pumasok. Hindi ko pa siya nakikita hanggang ngayon. MS yun, may napakahalagang gawain tayo. Kailangan mong maghatid ng isang talumpati. Huwag kang mag-alala, iingatan ko ang bawat talumpati. Ang dokumentong ito ay ang mga insight at talumpati ni Master Henry para sa exhibit ng alahas. Siguraduhin mong maibigay ito sa kanya bago siya umakyat sa entablado. CJ, Alis na ako. Yoon Miatong. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ito ayusin. Salamat sa inyong pagdalo sa Luo Group Jewelry Exhibition. Ikinagagalak din naming makasama si MR. Luo, at umaasa kaming magkaroon ng matagumpay na kolaborasyon sa pamamagitan ng event na ito. Gayon, tawagin natin si Master Para sa mga Henry para alahas sa sa kanyang exhibit na ito, paliwanag. bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Binigyan mo ako ng mga blankong tepel. Ano ang ibig sabihin? blankong papel. Paano? Sinuri ko itong mabuti, hindi dapat ganito. Ibig mong sabihin, may napalit nito para palabasin kang may kasalanan? Yun Mia Otong, huwag ka nang magdahilan. Walang sinuman ang nagpapabaya sa piging na ito. Nagkamali ka na, tapos ipapasa mo pa sa iba ang sisi. Master Henry, pakiusap, bigyan niyo ako ng pagkakataong itama ito. Itama? Ono bang alam mo? Paano mo ito itatama? Master Henry, pakiusap, pagkatiwalaan niyo ako sa pagkakataong ito. Mga tao, ilabas nyo ang walang kwentang ito. Saish, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Nagtataka ako kung paano mo ito ayusin. Mga panauhin, tingnan niyo ang malaking screen. Ang alahas na ito ay tinatawag na T-Polar Star, ang pinakasikat na produkto sa exhibit na ito. Isa itong pambihirang hiyas. Ngunit ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang kabilang panig nito. Ang bituin sa singsing ay parang pagtingin sa natutunaw na yelo mula sa himpapawid. At ang pagtunaw ng yelo ay sumisimbolo sa pagdating ng tagsibol. Marahil ang pakiramdam ng tagsibol ay hindi kasing init ng tag-araw.
Ngunit ang pambihirang lambot na iyon ay sumisimbolo rin sa transisyon ng magkasintahan mula sa pagiging magnobyo patungo sa pagiging mag-asawa. Sa gitna ng mga ordinaryong araw, nagbibigay ito sa atin ng pinakamalalim na lakas ng loob. MS, yun, hindi ko akalaing may ganyan kang malalim na pag-unawa sa disenyo ng alahas. Isa kang pambihirang talento. Dapat mas maaga tayong nagkakilala. Iyon lang ang aking sariling interpretasyon. MR Luo, huwag mong hayaang masayang ang talento ni MS yun. Master Henry, maaari ba tayong mag-usap ng sarilinan? Yun Miaotong, swerte mo lang ngayon, huwag kang masyadong magsaya. Mas marami pang darating na pasabog. Ito ang Polar Star. Binili ko ito mula kay Henry. Anong ginagawa mo? Ako dapat ang magtanong yan. Bakit mo ako biglang binigyan ng singsing? Alam mo ba? Alam mo ba na nakapasok ka na sa puso ko? Yun Miaotong, huwag mong subukang agawin si Rolando sa akin. Madam, may problema. Ano iyon? Ang mga draft na naaprubahan na ay nalik lahat, kaya nawalan ang kumpanya ng daan-daang milyon day. LSA breach of contract. Galit na galit si Mr. Luon Gayon. Hinala ko ay may kinalaman si Hugh Kexin dito. Pakiimbestigahan mo, Assistant Son. Ang galing talaga ng anak ko. Nang walang kahirap-hirap ay nakuha niya ang lahat ng design draft ni Yun Miaorong. Dahil dito, hindi lang nalugi ang Luo Group ng daan-daang milyon, kikita pa tayo ng malaki kapag binenta natin ang mga drawing na ito. Ang babaeng si Yun Miaotong, hindi lang niya ninakaw ang shares ng kumpanya, eti si Luo Lando ay nagamit niya para gipitin ang Chanshan Group natin. At gusto pa nilang bilhin ang kumpanya natin sa murang halaga, napakawalang hiya talaga. Yun Miaotong, tingnan natin kung paano mo pa ako lalabanan. Nga pala, Sisi, ikaw ang kaisa-isang apo sa tuhod na kinikilala ng matandang ginang ng pamilyang Luo. Sinabi mo ba sa kanya ang nangyayari? Ma, huwag kang mag-alala. Hindi lang ako nagpaawa sa harap ng matanda, ipinadala ko rin sa kanya ang mga litrato ni Yun Miaoto, nang kasama si President Qin. Mabuti kung ganoon. Sa ganitong paraan, hinding-hindi papayagan ng matanda na makapasok ang babaeng marumi ang reputasyon. Sa pamilyang Luo. Siempre naman. Tama nga ang hinala ko, kayo nga ang may pakana nito. Yun Miaotong, bakit ka nandito? Ikaw ang nagpadala kay Hugh Kexin, at ikaw ang nag-utos sa kanya na palabasin na ako ang may kasalanan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam, pero sigurado akong maiintindihan mo ito. Chloe, si Yun Si ang nag-utos sa akin. Siya ang may pakana ng lahat. Wala akong kinalaman dito, Chlo. Tama, ako ang nag-utos sa kanya na gawin yon. Yun Miaotong, dahil sa'yo, pinalayas ako sa Luo Group. Dahil sa'yo, hindi na ako pinapansin ni Lando. Dahil sa'yo, malapit na ring mabangkarote ang Yunshan Group namin. Lahat ng ito ay dahil sa'yo, karma mo na ito. Yun si, circus performer ka ba? Ang galing mong magpasa ng sisi. Pinalayas ka sa Luo Group dahil wala kang kakayahan. Alin sa mga design draft ang gawa mo talaga? Iniwan ka ni Luo Lando dahil hindi ka nakontento. Nasa iyo na si Luo Lando, bakit kailangan mo pang makipagrelasyon sa ibang lalaki? Pinilit pa kitang manloko ng ibang lalaki. At tungkol sa pagkabangkarote ng pamilya niyo, karma na iyan. Karma niyo na iyan. Wala akong pakialam. Dahil sa'yo, ilang bises kaming muntik mabangkarot. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin, karma mo na ito. Sinabi lang sa iyo ni Hugh Kexin na binayaran kita para gawin ang mga bagay na iyon. Sinabi ba niya sa iyo ang buong dahilan kung bakit niya ginawa iyon? Anong buong dahilan? Akala mo ba mabait sa iyo si Hugh Kexin? Mali, nagkakamali ka ng malaki. Simula noong araw na naging design director ka, kinamumuhian ka na niya. Dahil kung hindi dahil sa iyo, ang posisyon ng design director ay mapupunta sana sa kanya pag alis kay. Inagaw mo ang posisyon na dapat ay para sa kanya. Kaya siya pumayag na tulungan akong pabagsakin ka. Kaya pala. Nga pala, Yun Miaotong, may isa pa akong gustong sabihin sa iyo.
Kahapon, ipinadala ko na ang sitwasyon mo at ang mga litrato kay Lola Luo. Si Lando ang pinakamasunurin sa lola niya. Gusto kong makita kung paano ka pa mananatili sa pamilyang Luo ngayon. Napakalaswa mo yun miyaurong. Kung ako sa'yo, alis na ako agad kay Lolando. Tignan mo ang sarili mo, kahit saan ka magpunta ay kinamumuhian ka. Hindi mahalaga kung saan ako kinamumuhian, ang mahalaga ay hindi ako natutuwa na nakikita kayong masaya. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Alahati ng dugo ko ay nasayo. Kapag gumawa ka ng kalokohan, hindi tayo matatapos. Sakto, gusto ko rin na hindi tayo matapos. Hindi ba sabi ni Yunxi ay malapit na kayong mabangkarote? Mukhang hindi naman, mukhang yayaman pa nga kayo. Dumami ang mga dekorasyon at gamit dito, mukhang mamahalin ang isang ito. Yun Miao Tong, huwag kang padalos-dalos. Pag-usapan natin ito ng maayos. Maayos? Paano ba ang maayos na usapan? Ganito ba? Yan Miao. Yun Tianshan, habang maayos pa akong nagtatanong, mas mabuting sumagot ka ng totoo. Kung hindi, subukan mong sunugin ang lahat ng kayamanan mo rito. Sige, sabihin mo. Itatanong ko sa'yo, paano ba talaga namatay ang nanay ko? Isa lang itong aksidente sa kalsada. Alam mo yan. Aksidente sa kalsada, yun Tianshan. Nagawa mo bang sabihin yan, naniniwala ka ba sa sarili mong kasinungalingan? Nagsimula ka sa wala dahil sa nanay ko, tapos ano? Pagkamatay niya, kinabukasan ay inangkin mo agad ang kumpanya niya at dinala mo pa ang mag-inang ito. Sa bahay. Pinatira mo sila sa villa na iniwan ng nanay ko para sa akin. Tanungin mo ang konsensya mo, may puso ka pa ba? Nebli ka na. Ano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Hoy, ulihin niyo ang baliw na to. Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Gusto niyo bang bagbugin ko kayo? Yunshi, akala ko ay matino kang bata. Pero hindi ko inakalang nagkamali ako sa'yo na dismay ako ng sobra. Hindi po, Lola Luo, hindi ka upo ginawa yun. Yun Miatong, pinagbintangan montag ako. Pagbibintang? Sa'yo, kailangan pa ba kita pagbintangan? Inilahad ko lang naman ang mga ginawa mo. Dahil kay Lando, noong nakipaghiwalay siya sa'yo, nakaramdam pa ako ng konsensya. Kahit papaano, 6 na taon mo siyang sinamahan. Gusto ko sana siyang bigyan kang kabayaran. Pero hindi ko inakalang lahat ng ito ay panloloko mo lang pala sa kanya. Hindi po, Lola, hindi po. Lola, pakinggan niyo po ako. Sabihin mo ang lahat ng yan sa mga pulis. Pulis? Sino sa inyo si Yunxi? Ako po. Sospek ka sa pagbibenta ng mga importanteng dokumento ng kumpanya. Sumama ka sa amin. Hindi po, hindi ka o ginawa yun. Paano mangyayari yun? Officer, siguradong may pagkakamali lang dito. Ang pagbibenta ng dokumento, hindi po yun magagawa ng anak ko. Tama pa. Officer, ang ebidensya ay nasa mesa roon, huwag niyo pong kalimutang dalhin. Binabalaan ko kayo, kung mananakit kayo ngayon, pag-atake sa pulis ang kaso nyo, dagdag na krimen. Yan! Officer, sigurado akong nagkakamali kayo. Napakabait ng anak ko. Si Yun Miao Tong ang may gawa nito. Siya ang nagbintang sa anak ko. Dapat niyo siyang hulihin. Huwag niyo pong hangin ang aming tungkol. Yun Tianshan, gusto ko lang itanong sa'yo, itinuring mo ba talaga akong anak? Hindi ka karapat-dapat na maging anak ko. Hindi siya karapat-dapat na maging anak mo, at ikaw naman, hindi ka karapat-dapat na maging ama niya. Officer, formal ko pong isinusumbong na may kinalaman si Yun Tianshan sa kasong pagpatay. Iminumungkahi ko na isama niyo na rin siya at si Gao Kiki. Ang lupit mo naman, Lando. 6 na taon kang sinamahan ng anak ko, pero wala kang binigay na pagkakataon. Inagbintangan mo pa kaming pumatay. Hindi totoo yan, Lando, mahal montag ako, alam ka o yun. Dahil lang sa kanya, namanipula kanya kaya mo ako ginaganito. Kapag ba pinalayas ko siya, babalik ba tayo sa dati at magiging masaya ulit? Yunsi, sino ang nagsabing magiging tayo? Kung hindi mo ako niloko, 6 na taon na ang nakalipas, ganyan ka pa rin. Hindi ka papantay kay Miao Tong. Hindi totoo yan, mahal montag ako, Lando. Officer, pinaghihinalaan ko si Yun Tianshan at Gao Kiki sa pagpatay sa aking biyenan. Narito ang ebidensya. Ang mga gamot na ito na pinainom nila sa biyenan ko sa ibang bansa ay mga hallucinogens.
Hallucinogens. Yun Tianshan, kaya pala ang mga supplement na pinapainom mo kay mama ay puro hallucinogens. Yun Tianshan, papatayin kita. Papatayin kita. Yun Chanshan, Gao Kui Kui, kayo ay suspect sa isang kaso ng pagpatay. Sumama kayo sa amin para sa imbi. Shtikasyon. Officer, hindi totoo yan. Hindi ko alam kung ano ang mga gamot na yan. Hindi ko alam yan. Hindi ko inaamin yan. Gawa-gawa lang nila yan para palabasin na may kasalanan ako. Siya ang may gawa nito. Officer, huwag kayong maniwala sa kanila. Yun Mia Otong, napakasama mo. Pamilya mo kami. Pati kami idadamay mo? Dapat pala namatay ka na lang kasama ng nanay mo noon. Tama na. Nagtatangka pa kayong lumaban sa harap namin. Dalhin niyo na sila. Officer, innocent AKO. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Ako ang magiging yung mistress ng pamilyang Luo. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ikaw na bata ka, pinagdusa mo si Mia Otong napakatagal na panahon. Dapat mo siyang tratuhin ng mabuti, na intindihan mo? Lola, sisiguraduhin kong magagawa ko ang utos mo. Mia Otong, ang pinakamalaking hiling ko ay magkaroon ng apo sa tuhod na makakasama ko, napakasaya nun. Pero itong batang to, ayaw akong bigyan. Salamat sa'yo, Iha. Lola, walang anuman, trabaho ko lang yun eh. Anong trabaho lang? Kung pwede lang, ayaw ko rin sana. Noon, basta-basta na lang niya akong alam mo na. Ay Cautalaga, Magdate na lang kayo and Ilando na yon. Ngayong araw, si Zishu muna ang sasama sa akin sa matandang ito. Lola, bumalik ka na lang kaya at samahan ang apo mo sa tuhod? May kasama na ang apo mo. Sige, Miaodong, mag-enjoy kayo and Ilando sa date nayo. Mauna na ako, sige na, umalis na kayo. Paalam, Lola. Tara na, bilisan mo. Kailan ka pa nagsimulang mag-imbestiga kayon, Tianshan? May dati akong personal na doktor, nagreklamo siya sa akin na ang tatay niya ay may malupit na amo. Pinapagawa siya nito ng mga hallucinogenic na gamot. Hindi ko akalain na si Yun Tianshan pala yun. Mabuti na lang at kakilala natin siya. Kung hindi, mahihirapan tayong mahanap ang mga ebidensyang ito. Sa tingin mo, ilang taon ang habol sa kanila? Pananagutin sila ng batas ayon sa nararapat. Huwag kang mag-alala, kaming dalawa ni Zishu ay laging nasa tabi mo. Pwede ba kitang pakasalan? Ano ba yan? Tumayo ka nga riyan. Bakit? Ayaw mo ba akong pakasalan? Sino bang nagpo-propose ng walang singsing? Masyadong biglaan ang araw na ito. Pero huwag kang mag-alala, pagbalik natin, bibigyan kita agad, yung 20 karat pa. Kung walang singsing, dapat man lang may bulaklak. Sabihin mo lang kung gaano karaming bulaklak ang gusto mo, bibilhan kita. Ano ba naman, kahit isa lang sana? Sige. Ibigay mo ang Tapos na ba? Pwede mo nang imulat ang iyong mga mata. May Otong. Pwede ba kitang pakasalan? Pakasalan mo siya. 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 Pakasalan mo siya.
Ano ba, nasa opisina tayo? Hawak ko ang kamay ng asawa ko, may masama ba roon? Kapag may nagreklamo, sisantehin ko sila. Lando, bumalik na si Mengsi sa bansa. Wala siyang ibang malalapitan dito. Inaasa ko na sa iyo ang pag-alaga sa kanya. Bumalik si Mengsi. Oo. Nabalitaan ni Mengsi na iniwan ka na ni Yunsi. Kaya bumalik siya agad. Sige, naintindihan ko. Tara na. Kuya Lando, matagal tayong hindi nakita. Mengsi, kailan ka pa bumalik? Pagbaba ko ng eroplano, dumiretso na ako sa iyo. Miss na, Kira. Elo, sino ang babaeng ito? Mia Otong, ipakikilala kita. Siya si Lu Mengsi, anak ng aking ina. Mengsi, ipakikilala rin kita. Siya ang iyong hipag, si Yun Mia Otong. Nagpakasal ka na? Hindi ba kakatapos lang ninyo and ayon she? Bakit ang bilis mo namang nakahanap ng iba? Mahabang kwento yan. Halika, sa loob na natin pag-usapan. Mengsi, bakit ka nakatayo yan? Tara na. Eto na. Lu. Mayroon pa akong trabahong dapat tapusin, mauna na ako. Column 8. Kuya Lando, hindi ba ako gusto ng asawa mo? Hindi niya ako pinapansin. Pumasok muna tayo sa loob. Mengsi, hindi lang talaga sanay si Mia Otong sa'yo. Mengsi, may sadya ka ba kaya ka biglang bumalik ng bansa? Hindi ba pwedeng bumalik ako dahil na-miss kita? Mengsi, kasal na ako. Huwag ka nang magsasabi ng mga bagay na nakakalito. Baka marinig ka ni Mia Otong at hindi siya matuwa. Ang asawa mo naman, magkababata tayo at matagal tayong hindi nakita. Normal lang na ma-miss kita. IBA? Bakit siya ganyan? Iniisip lang niya ang sarili niyang nararamdaman. Hindi kaya kayo, wagi kami naisip ang nararamdaman and Kuya Lando. Tama na, Mengsi, huwag mo nang ituloy. May gagawin ka pa ba? Kung wala na, umuwi ka na muna. Marami pa akong dapat tapusin. Six na, nagbibiro lang ako. May sadya talaga ako kaya ako bumalik. Order mula sa Single, ang international luxury jewelry brand. Tama. Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Nagustuhan, sobra ko itong nagustuhan. Mengsi, napakahirap makuha ng order mula sa Single. Paano mo nagawa yon? Basta gusto ni Kuya Lando, gagawin ko ang lahat para makuha ito para sa kanya. Nakuha mo ang napakalaking order na ito para sa Low Group. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Basta kaya ko, ibibigay ko sa'yo. Paano kung sabihin kung gusto ko ang posisyon bilang MRS Law? Kung ganoon, bawiin mo na lang ang order na ito. Bakit? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang order na ito para sa Law Group? Siyempre alam ko. Alam mo pala pero tinanggihan mo pa rin agad? Ano bang meron sa Mia Otong na yan para talikuran mo ang bilyon-bilyong halaga ng order at ang at kakataong makapasok sa International Luxury Fashion Circle? Mengsi, hindi mo naintindihan. Bago ko makilala si Mia Otong, ang tanging layunin ko lang ay palagin ang Low Group. Hanggang sa makilala ko si Mia Otong. Siya ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na saya at kaligayahan. Panatag ang loob ko kapag kasama ko siya. Isang uri ng katahimikan na hindi ko pa naranasan noon. Kaya, Mengsi, patawad. Kuya Lando, nagbabiral lang naman kayo. Bakit ka naman seryoso? Nakakainis, hindi nakakatawa. Ang biro mo, hindi nakakatawa. Sige na, hindi ko na ulitin, okay na? Itago mo ang order na yan. Hindi ugali ni Lumeng sinabawiin ang regalong naibigay na. Sige na. May gagawin pa ako. Uwi na muna ako para magpahinga. Kumasa ka. May nagturo ba sa'yo na kumatok muna bago pumasok sa opisina? Basic na kagandahang asal yun. Yun, Miaurong. Lumayo ka kay Kuya Lando at huwag ka na magpapakita sa harap niya. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Hindi ka bagay kay Lando. Ako lang ang makakapagdala sa Lando Group pa mas lumago at lumayo. Sinabi ba sa'yo yan ni Lando? Huwag mo nang alamin kung sino ang nagsabi, gawin mo na lang. Magpatingin ka kung may sira ang ulo mo.
Kailangan ko pang magtrabaho, umalis ka na. Yun Mia Otong, huwag mong isipin na dahil pinakasalan mo si Lando, sayo na ang buong Lando Group. Isang pamilyang hamak na tulad mo, anong karapatan mong tumayo sa tabi ni Lando? Ano naman ngayon? Pero sa ngayon, ako ang kasama ni Lando, hindi ikaw. Ano bang ipinagmamalaki mo? Mahigit 20 taon na kaming magkakilala ni Lando, sabay kaming lumaki. Paano mo nasabing matatalo mo ako gayong 1 buwan pa lang kayong magkakilala? Nakakapagtaka nga naman. 20 taon na kayong magkakilala, pero hindi kanya pinakasalan. Pero ako na 1 buwan pa lang niyang nakilala, pinakasalan niya. Bakit kaya? Sino ang nakakaalam kung anong mga paraan ang ginamit mo? Maghintay ka lang, babalik din si Lando sa akin. Aabangan ko yan. Lintik na Lando yan. Sino ang nagpagalit sa mahal kong asawa? Tumatawa ka pa. Alam mo bang pumunta ang malandi mong ex sa opisina ko? Nagsiselos ang mahal kong asawa. Sino ang nagsiselos? Hindi ako nagsiselos, ako ang nagsiselos. Sige na, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Mengsi ngayong araw at papapuntahin ko siya sa ibang bansa. Pinapangako ko, hindi na siya magpapakita sa harap mo. Talaga? Siyempre, totoo yun. Sino ba siya para pagalitin ang mahal kong asawa? Sandali, ibig sabihin narinig mo ang usapan namin kanina. Hindi, kaunti lang ang narinig ko. Aray, masakit. Narinig ko. Narinig mo na pala, bakit hindi ka pumasok para tulungan ako? Hinayaan mo lang siya. Balak ko sanang pumasok, pero nakita kong hindi ka naman niya kayang talunin, kaya hindi na ako Sok, Sige na nga, tama ka. halika, may sasabihin ako sa'yo. Ang nanay ni Mengsi ay ninang ko. Noong bata pa ako, iniligtas niya ang buhay ko. Kaya inaalagaan ko si Mengsi simula noon. Pero nang malaman ko ang nararamdaman niya para sa akin, matapos ko siyang tanggihan, gumawa siya ng maraming nakakabaliw na bagay. Kaya 6 na taon na ang nakalilipas, kinausap ko ang ninang ko. At ipinadala ko siya sa ibang bansa para magpagamot. Hindi ko rin inasahan na babalik siya ngayon. Anong mga nakakabaliw na bagay ang ginawa niya sa'yo? Wala yon, tapos na yon. Lando, natatakot ako. Baka may gawin pa siyang masama sa'yo. Huwag kang mag-alala. Lando. Mengsi, nasaan ka? Nasa bahay AKO, Lando. Papunta ka ba rito? Maghintay ka lang sa bahay, darating ako agad. Sige. Lando, nandito ka na pala. May kailangan na akong sabihin. Sige, Lando, mapo ka muna. Mengsi, mas mabuting bawiin mo na lang ito. Lando, ano ang ibig mong sabihin? Sinuri ng kumpanya ang order na ito. Dahil sa laki ng loo, masyadong mataas ang risk kung tatanggapin ang order na ito. Kaya nagdesisyon ng kumpanya na huwag na itong tanggapin. Dahil ba kayo Mia Otong kaya mo binitiwan ang order na ito? Mengsi, walang kinalaman si Miaotong dito. Desisyon ito ng Board of Directors. Huwag mo nang ituloy, Lando, naiintindihan ko. Mengsi, may isa pa akong sasabihin. Tumawag si tita, gusto niyang bumalik ka na agad. Siya ba talaga ang gustong pawiin ako o ikaw ang may gusto? Pareho kaming nagmamalasakit sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, pagaling ka muna at welcome ka pa rin bumalik anumang oras. Kailangan ko bang umuwi ng kusa o pipilitin niyo ulit akong paalisin gaya na ginawa niyo 6 na taon na ang nakalilipas? Ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti mo. Sige, alam ko, para sa ikabubuti ko ang lahat. Sa totoo lang, hindi ko naman planong magtagal dito na matagal. Namas lang talaga kita, Lando, gusto lang kita makita. Gayong nakita ko maayos ka at may nag-alaga sa iyo, panatag na ako. Talaga? Siyempre totoo, Lando, mukha ba akong nagsisinungaling? Hindi. Sabihan mo lang ako kung kailan mo gustong umalis, ihahatid kita. Sige. Mengsi, may gagawin pa ako, mauuna na ako. Lando,
Hindi MOBA pwedeng samahan muna kayo Senali? Maging mabait ka, Mengsi. May kailangan talaga akong gawin. Sa susunod na lang, bye. Pwede na kayong kumilos. Mahal, tapos ka na ba sa trabaho? Tapos na, bakit? Susunduin na kita ng driver. Wag na, magta-taxi na lang ako pa uwi. Pero gabi na nag-aalala ako. Ano bang dapat ipag-alala? Hindi na ako bata. Sige na, tatawagan na lang kita mamaya, okay? Boss Luo, Assistant son, kasama mo ba ang misis mo? ano ang ibig mong sabihin? Masyado ka yatang nakikialam, wala ka bang trabaho? Hindi po, nakita ko lang po kasi si misis na sumakay sa taxi kasama ang ibang tao. Ano? At parang hindi po tama ang hitsura ni misis. Sundan mo ang sasakyan yon, isend mo sa akin ang lokasyon. Papunta na ako. Sige po. Miss Tapos na. Dalhin niyo na agad dito ang babaeng malandi na yan. Lumingsi, nababaliw ka na ba? Ano bang ginagawa mo? Ano? Inagaw mo si Lando sa akin. Tinatanong mo pa kung ano ang ginagawa ko. Yun Miaotong? Ngayon, sisirain kita. Para hindi ka na makaharap pa kay Lando. Lumengsi, hindi mo magagawa yan. Kapag nalaman ni Lando ang ginawa mo sa akin, hindi kanya patatawarin. Iniligtas ng nanay ko ang buhay niya, kaya kahit ano pa ang gawin ko, hindi niya ako kayang saktan. Yan ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Yun Miaotong, ito ang tadrana mo. Tanggapin mo na lang. Ikaw. Maganda, pasasayahin kita. Huwag kang lalapit. Ano kang hinihintay mo? Huwag kang lalapit, tapusin mo na siya. Tulong. Huwag mo akong hawakan. Ayos ka na ba? Lando, alam kong iligtas mo ako. Sa wakas, dumating ka na. Lando, ako ang unang nagmahal sa'yo. Ano bang meron sa babaeng yan na si Yun Miaotong? Bakit mo siya pinoprotektahan? Lumengsi, sumobra ka na. Hindi na kita patatawarin ngayon. Pulis? Lando, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Sabihan ang legal team natin, gawin ang lahat para maparusahan siya ng malubha. Masusunod. Lando, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Lando, umiwi na tayo. Umiwi na tayo. Miaotong, patawad kung natakot kita. Hindi, Lando. Iniligtas mo na naman ako. Salamat. Nandito pa ako.